Mr. Silent Channel. Kabanata 1261 hanggang 1270. Ito ang pinakamahalagang hole card ni Tang Wulan. Pagharap sa Dark Bell, hindi niya ito binuksan. Ngayon, upang iligtas ang kanyang mga magulang, inanyayahan niya ang lahat ng mga fairy grasses na lumabas. Ang dilaw na gintong maskara ay lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, na nagkatikip sa kanyang mukha. Ibinigay niya ang kanyang ama kay Kilo Tulip, habang si Luo Xingjiaoshu at iba pang mga fairy grass ay dinala si Lang Yu at dalawang iba pang babaeng nataranta. Ang mga mata ni Tang Wulan ay puno ng ginaw sa mga oras na ito, at sa kanyang puso, mayroong isang pumatay na layunin. Hawak ang Golden Dragon Spear, humakbang palabas. Si Kilo Tulip ay nagkaroon ng puso sa pusong koneksyon sa kanya, ipinagtanggol si Tang Qinan sa kanyang sariling hininga, nabitin ang kanyang hininga. Basagin ang kanyang katawan gamit ang sarili nitong hininga ng fairy grass. Nanguna si Tang Wulan at nagmamadaling lumabas ng silid. Sa oras na ito, tumunog ang nakakatusok na alarma sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Sa sandaling lumabas si Tang Wulan, isang pagsabog ng sinag ang bumaril sa kanya. Sa sandaling ito, ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang mapagmataas na panig sa larangan ng digmaan. Nakaon na ang Golden Dragon Overlord Body. Nang walang pag-iwas, ang kanyang kanang paa ay bumagsak sa lupa, at ang mga gintong dragon ay lumipad, umiikot sa kanyang katawan, na humaharang sa isang malaking bilang ng mga pag-atake para sa kanya. Ang asul at pilak na emperador ay nag-intertwine sa isang proteksyon na kalasag, na nagbabantay sa mga tao sa likod niya, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay naging isang kalangitan na puno ng mga anino ng sibat. Ang mga nakakasakit na sandata na lalabas sa mga dingding at bubong ay isa-isang sisirain. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang sikat na gwardya na may dalang sandata na ginagabayan ng kaluluwa at naglunsad ng malayuang pag-atake kay Tang Wulan. Ang pangatlong gintong singsing na espiritu sa katawan ni Tang Wulan ay kumikislap, at ang gintong dragon na umuungal kasama si Long Wei ay sumabog. Sa gitna ng dagandong, ang malaking espiritong Panginoon ng Tore ng Espiritu ay nahulog tulad ng pagpuputol ng trigo. Ang pag-unawa sa espiritual na kaharian ay nagbigay daan kay Tang Wulan na pumunta pa sa espiritual na antas. Paano magagawa ng Golden Dragon Roar na labanan ang mga panggitna at mababang antas na mga Spirit Masters na ito? Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Dowling Empire lamang, hindi ang Daoluo Federation. Si Tang Wulan ay nag-iisang pumasok sa elevator room. Nakablock ang elevator at hindi makalabas. Inalis ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear, at ang dalawang pangunahing katangian ng pagdurog at pagpunit ng Golden Dragon Claw sa magkabilang kamay ay nabuksan, direktang pinunit ang dingding at biglang nagbukas ng daanan. Ang katawan ng Mountain Dragon King ay naglalabas ng dilaw na halo, at ang lupa na walang metal na hadlang ay natural na nakahanay sa magkabilang panig, at si Tang Wulan ay humakbang sa meteor at umakyat sa pauilas pataas. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa anumang bagay, at nababalisa. Ang buhay ng ama ay mas mahalaga kaysa anupaman. Nang makita niya ang Holy Spirit Daoluo kanina, may posibilidad siyang mabuhay. Sa oras na ito, ang Spirit Xuan Pagoda ay nasa kaguluhan na. Biglang nagkaroon ng napakalakas na sirena sa ilalim ng lupa, na hindi inaasahan ng sinuman. Ang elevator ay naharang, una sa lahat, upang pigilan ang paglabas ng mga kalaban sa ibaba, at nang ang itaas na antas ng Spirit Tower ay tumapak sa elevator, nalaman nilang nasira ang elevator. Bago buksan ang daanan, direktang pinunit ni Tang Wulan ang Spirit Power Transmission Device ng elevator na may Golden Dragon Claws. Kung hindi mo ako paakyatan, hindi mo man lang naisip na bumaba. Hero, pagkatapos lumabas, isama mo muna ang aking mga magulang upang hanapin ang korona ng Espiritu Santo, at haharingan ko ang mga humahabol na kawal. Matapos masira ang metal na pader sa ibaba, hindi mapigilan ng lupa ang kanyang espiritual na pagtuklas. Ang elemento ng lupa ay bahagi rin ng mundong ito. Sa pagkakaugnay ni Tang Wulan sa buong eroplano, ang paghahatid ng espiritual na kapangyarihan ay natural na wala. Wala siyang lakas ng loob na lingunin ang sitwasyon ngayon ng kanyang ama, baka makakita siya ng eksenang nakakapagpalungkot sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, na maging mahinahon, maging mahinahon. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ngayon ay ang hayaan ng aking ama na magpagamot at pagalingin ang kanyang sarili. Wulan, mag-isa ka lang. Okay. Sa wakas ay pumayag si Chi Luo Tulip. Bang! Ang mga kuko ng gintong dragon ay kumaway at sumambulat mula sa lupa. Pinatalsik ni Tang Wulan ang lupa gamit ang kanyang kaluluwang kapangyarihan. Ang anim na immortal na damo, kabilang ang Kilo Tulip at Luo Apricot Jiaoshu, lahat ay nagmadaling lumabas. Isa-isang lumabas, patungo sa direksyon na ginagabayan ng espiritu ni Tang Wulan. Lumingon si Tang Wulan, hindi niya planong umalis ng ganito. Natanggap ng mga kasosyo ang kanyang abiso na sisirain niya ang lugar na ito. Sa orihinal, mayroon pa rin siyang ideya sa isip niya tungkol sa Spirit Transferring Pagoda. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang organisasyon na itinatag ng ninuno ng Tang Sect, si Lingbing Daoluo Yuhao.
Ang huling beses na sinaktan ng Holy Spirit Sect ang mainland, si Ling Bingdaoluo ang nanguna sa isang grupo ng mga makapangyarihang lalaki para wasakin ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang Spirit Spreading Pagoda na ito ay talagang makikipagsabuatan sa Holy Spirit Sect. Ni hindi alam ng tatay ko ang buhay o kamatayan niya. Ang galit sa kanyang puso ay nag-alab na sa isang tiyak na punto, at siya ay lubos na nakatitiyak na ang Shrek Academy ay binomba ng mga nakapirming nakamount na soul-guided shell sa antas ng pagpatay sa Diyos, at ito ay dapat na may hindi mapaghihiwalay na relasyon sa Spirit Spreading Pagoda. Sa oras na ito, ang Spirit Swan Pagoda ay nasa kaguluhan, at lahat ng uri ng detection device ay ganap na naka-on. Naturally, imposibleng hindi mahanap si Tang Wulan na biglang bumagsak sa lupa. Para sa mataas na antas na kawani ng sangay ng Spirit Spreading Tower, ang alarma na biglang nagmula sa lupa ay parang kulog. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagsasaliksik, kundi ang mga masasamang espiritong Panginoon ng banal na espiritu na nagtuturo doon. Kapag nalantad, hindi maiiwasang magkaroon ito ng malaking epekto sa tore ng paghahatid ng espiritu. Maraming silhouette ang kumakalat na parang malalaking ibon at direktang lumusot pababa mula sa tuktok ng pagoda, at ang malupit na alarma ay tumunog halos sa buong maliit na lungsod. Ang isang malaking bilang ng mga Spirit Masters mula sa Spirit Transfer Tower ay dumagsa mula sa pangunahing pasukan at mga gilid na pintuan, at 12-12 ng mga mecha ang sumugod sa labas ng mecha entrance sa gitna ng Spirit Transfer Tower at bumaba sa isang parabola. Sa oras na ito, ang sangay ng Spirit Transmission Tower ay parang porcupine, na ganap na nagpapakita ng mga spike nito palabas. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa likod ni Tang Wulan, isang grupo ng mga silhouette ang mabilis na dumating at tumayo sa likuran niya. Nakapagtataka, ito ay ang iba pang 6 sa 7 Shrek monsters na naghihintay sa labas, pati na rin ang Hercules Aerung at ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi. Matagal na silang inayos dito ni Tang Wulan, at walang mga tao mula sa sangay ng Tang Mendowling Empire. Ang aksyon na ito ay ganap na sariling negosyo ni Tang Wulan. Upang hindi maapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon, hiniling niya kay Li Yunje na huwag payagan ang mga tangsek na direktang lumahok. Boss, paano na? Si XCXC ang pinakamabilis na tumakbo, ngunit nang makita niya kung ano ang hitsura ni Tang Wulan sa oras na ito, hindi niya maiwasang magulat. Hindi pa niya nakita si Tang Wulan na namumula ang kanyang mga mata, at ang mas nakakatakot ay sa oras na ito, isang malupit na aura ang patuloy na inilalabas mula sa katawan ni Tang Wulan. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, natagpuan ko ang aking mga magulang, ngunit ang aking ama ay maaaring mamatay. Ito ay isang tao ng Holy Spirit Church, at ang Spirit Pagoda ay talagang nakipagsabuatan sa Holy Spirit Church. Pagkasabi niya nito ay natahimik ang lahat ng nasa likod niya. Fuck them! Sumigaw si Aerung, ang kanyang anyo ay tumaas mula sa manipis na hangin, at ang kanyang malupit na aura ay biglang lumabas sa kanya. Bagamat walang sinabi si Sima Jinchi, nakarating na siya sa tabi ni Tang Wulan, lumitaw ang malaking dragon slashing sword sa kanyang palad, at tumaas din ang kanyang aura. Ang iba pang 6 sa Shrek 7 monsters ay nagkalat din, napapalibutan sa likod ni Tang Wulan, na pinamumunuan ni Tang Wulan, sina Ye Xinglan at Yuan Enyahui ay nasa magkabilang gilid niya, nakatago si XCXC sa hangin, at si Xu Xiaoyan ay nasa Tang Wulan. Sa likod ni Wulan, si Xu Lizi ay tumabi sa kanya, at si Le Zhenggayo ay nakatayo sa likuran. Ang 7 tao ay nagpapanatili ng isang porma sayon na katulad ng isang baligtad na tatsulok. Sa oras na ito, dumating ang ilang figure na nahulog mula sa himpapawid, at ang pinakamabilis na nahulog ay ang Sub-Tower Master ng Spirit Spreading Pagoda. Sino ang matapang na umatake sa Spirit Transmission Tower? Nagulat din ang Sub-Tower Master nang makita niya si Tang Wulan at ang iba pa. Hindi dahil sa kakilakilabot na hininga ay namumulaklak si Aerung, kundi dahil ang mga taong ito ay hindi mabilis na nakatakas, ngunit naghintay dito at naghintay. Ang pagdating nila. Nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay may malakas na kumpiyansa na magagawang makipagkumpetensya sa kanila. Hindi umimik si Tang Wulan. Sa sandaling ito, hindi maipahayag ng mga salita ang kanyang panloob na galit. Tinakpan ng gintong maskara ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit hindi ito maitago ng kanyang matingkad na pulang mata. Bigla siyang humakbang pasulong, itinadyakan ng husto ang kanang paa sa lupa, at sa isang iglap, umalangaw ang tunog ng dagandong ng dragon na parang kumukulog, umalangaw sa loob ng radius ng ilang kilometro. Sa lupa, isang malaking halo na may hindi mabilang na mga gintong dragon na nakapulupot na mahigit 100 metro ang diametro ang bumalot sa lahat ng nasa marahas na domain ng Golden Dragon. At ang sariling katawan ni Tang Wulan ay namamaga din, at ang mga piraso ng battle armor ay tumakip sa kanyang buong katawan. Bagamat hindi ito isang buong set ng battle armors, mayroon ng ilang bahagi kabilang ang helmet, shoulder armors, breast armors, at arm armors. Ang metal na parang gintong kristal ay nagpapakita ng texture ng dragon scales, at ang streamline ay perpekto. Sa magkabilang gilid ng mga balikat, may mabigat na armor sa balikat na nakakapit na parang dragon claw, at ang mga pakpak ng Golden Dragon King ay biglang bumukas sa likod.
Ang mas nakakatakot ay nasa sandaling ito, ang sariling momentum ni Tang Wulan ay aktwal na nagpakita ng estado ng exponential increase sa geometric multiples. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nag-alab, at isang nagngangalit na gininto ang apoy ang sumunog sa kanyang katawan. Ang marahas na dagandong ng dragon ay biglang tumunog, at muling namamaga ang katawan ni Tang Wulan, sa pagkakataong ito ay direktang umabot sa 7 metro ang taas. Ang mga kaliskis na dala ng katawan ng gininto ang dragon ay mas makapal kaysa dati, at sila ay patong-patong sa isa't isa. Ang sobrang nakakatakot na hininga ay bumaril palabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumaki ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay habang lumalaki ang kanyang katawan. Ang Dragon Spear ay tila pinasigla ng kapangyarihan na ibinubuga ni Tang Wulan, at ang ibabaw ay natatakpan din ng isang layer ng kaliskis ng dragon. Isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang biglang namulaklak mula sa Tang Wulan, kumalat pasulong, lumiliko sa isang mahabang gininto ang daan, at ang momentum ni Tang Wulan ay umabot din sa tuktok nito. Sa isang iglap, nabangga niya ang master ng sub-tower. Sa sandaling ito, marahas at mamamatay tao lamang ang nasa puso niya. Matapos ang napakaraming taon ng pag-iisip tungkol sa kanyang mga magulang, siya ay naging purong puot sa sandaling ito. Ang bloodline ng Golden Dragon King sa kanyang katawan ay tila tunay na nag-alab, na naging ganap na marahas sa kanya. Ang epekto ng marahas na larangan ng Golden Dragon ay tila 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa dati, at ang iba ay hindi ito halata, ngunit ang mga pagbabago ni Tang Wulan ay talagang napakahusay. Boom! Ang pangunahing katawan ng sub-tower ay naging ginto sa isang iglap, ngunit isang puting ambon ang lumitaw sa kanyang katawan, na naging maskara at biglang sumabog, gamit ang lakas ng pagsabog upang siya ay bombahin sa malayo. Lumilipad palayo, umiiwas sa harapan ng daan ni Tang Wulan patungo sa hari. Pero kaya niyang iwasan, pero hindi ibig sabihin na kaya din ng ibang tao. Sa daan-daang Spirit Masters na sumugod palabas ng Spirit Transmission Tower, mahigit 100 tao na ang sumugod dito. Isang nakakakilabot na eksena ang lumitaw. Ang daan ni Tang Wulan patungo sa hari ay tila may hindi nakikitang pagsipsip. Ang mga Spirit Master sa loob ng 10-10 metro sa magkabilang gilid nito ay sinipsip lahat dito, at pagkatapos ay naging isang gintong estatwa. Muli itong pumutok, at wala ng mga buto. Palaging iniisip ni Aerong na ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay sapat na ligaw, ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi lamang ligaw, ngunit baliw. Ang sitwasyong ito, ang ganitong uri ng lakas ng pakikipaglaban, si Tang Wulan, kahit ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay nakita ito sa unang pagkakataon, at sila ay medyo natulala, kaya hindi sila maaaring makipagtulungan sa kanya sa unang pagkakataon. At ngayon mukhang hindi na kailangan ni Tang Wulan ng anumang koordinasyon. Ang kulay ng gintong kalsada ay tumagal ng mahabang panahon, at ang 7 metrong taas na katawan ni Tang Wulan ay biglang tumalbog at tumama sa isang purple level na mecha sa hangin. Ang mecha ay ginawang ginintoang sa isang iglap, at pagkatapos ay ang harap ay napunit ng malaking ginintoang dragon claw na inilabas ni Tang Wulan gamit ang kanyang kaliwang kamay, at ito ay itinapon sa lupa na parang isang basahan na manika. Tumingin si Lezengyo kay Tang Wulan sa langit, lumunok ng laway, at hindi naiwasang magsabi, "Pumutok ba ang amo, nakakatakot ba?" Boom, boom, boom. Isang madamdaming pintig ng puso ang lumabas mula sa katawan ni Aerong, pinalo ni Hercules ang kanyang dibdib ng malakas, at ang kanyang tibok ng puso ay nagparamdam sa lahat ng mga Spirit Master na sumugod sa Spirit Transmission Tower. Shock! Ang dalawang may titulong Daoluo level powerhouses ay direktang pinigilan niya, at natagpuan nila ang isa't isa sa kanilang malalaking kamao. Ang liwanag ng Talam ay kumikislap at naging isang maliwanag na liwanag, at tila isang kidlat ang lumitaw sa kalangitan. Isang title Daoluo na gustong salakayin si Tang Wulan mula sa tagiliran ay direktang pinutol ng sword light na ito. Gale Sword Demon si Majinshi at Hercules Aerong, bagamat may titulo pa rin silang Daoluo, taglay na nila ang fighting power ng Super Daoluo. Mayroong kabuuang 7 title Daoluo na lumilitaw sa Spirit Spreading Pagoda, at mayroon lamang Sub-Tower Master para sa Super Daoluo. Ngunit higit sa kalahati ito ay hinarang ng dalawa. Sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan ay mayroon ding battle armor na namumulaklak sa kanilang mga katawan, bawat isa ay may halo sa ilalim ng kanilang mga paa, na siyang buong bersyon ng Free Character Battle Armor. Ang Free Character Battle Armor ni Yuan Enyahui ay ipinakita sa madilaw-dilaw na kayumanggi, puno ng mabigat na alindog. Sa magkabilang kamay, bawat isa ay may hawak na sledgehammer. Giant hammer talaga yan. Kahit na ipinakita niya ang anyo ng Titan Great Ape, napakalaki pa rin ng dalawang martilyo. Sa laki, ang mga ito ay katulad ng Mecha Warhammer na nakuna ni Tang Wulan, maliban na ang metal na ginamit at ang paraan ng paggawa ng mga ito ay pareho. Iba kasi eh. Sa dalawang higanteng martilyo ni Yuan Enyahui, si Tang Wulan ay gumawa ng maraming trabaho, at kailangan ng maraming pagsisikap upang makahanap ng sapat na metal. Kung hindi dahil sa mga mapagkukunan ng Tang Sect na susuportahan ito, imposibleng makumplito ito. Sa orihinal na idinisenyong Free Character Battle Armor, ang bahaging ito ay wala rin.
Dalawang higanting martilyo na may isang solong hawakan na 8 metro ang haba, kung saan ang diameter ng ulo ng martilyo ay umabot sa 3.5 metro. Ito ay gawa sa isang uri ng bituin at meteorite na bakal. Ang pinakamalaking tampok ng sarili nito ay ang kabigatan. Ang ganitong uri ng star meteorite na bakal ay hindi partikular na bihira, ngunit hindi ito makatiis ng husto. Ang dalawang higanting martilyo ay nagbahagi ng higit sa 7,000 kilo ng star meteorite na bakal. Isa sa mga pinakamahalagang punto ng inner core array ay ang pahinay ng impluensya ng timbang sa kontrol ni Yuan Yahui. At dahil ang mismong higanting martilyo ay masyadong malaki, magagamit lamang niya ito pagkatapos mag-transform ang Titan Great Ape. Ang pangunahing hanay ng higanting martilyo ay pinatigas. Ayon sa mga kalkulasyon ng mga tagagawa ng Tangmen Mecha, ang defensive power ng dalawang higanting martilyo na ito ay kayang-kayanin ng direktang pagbomba ng lahat ng fixed-mounted soul-guided shell sa ibaba ng level 7. Ang martilyo ay may kakaibang epekto ng pag-atake, bumagsak. Ang lahat ng matitigas na bagay sa harap nito ay kailangang makatiis sa lakas ng pagsabog ng mga epekto ng pagbagsak. Ang kapangyarihan nito ay ganap na nangungunang sandata. Bagaman hindi ito isang artifact mismo, sa katunayan, sa larangan ng digmaan, lalo na sa larangan ng digmaan ng mecha warfare, ang kapangyarihan na maaari nitong ibigay ay mas mataas pa kaysa sa mga ordinaryong artifact. Ang mga black level mecha na ginawa ng mga gumagawa ng Tangmen Mecha para kay Yuan Yahui ay may parehong pares ng higanting martilyo bilang kanilang pangunahing sandata. Sa oras na ito, nang iwagayway niya ang pares ng mga higanting martilyo at binasag ang may pamagat na dawluo sa harapan nila na parang mga bulalakaw na humahabol sa buwan. Naramdaman na lang ni Title Dawluo na umiihip ang masamang hangin sa kanyang mukha at nahihirapang huminga, at tila nabasag ang hangin sa paligid. Sa sobrang takot niya ay nagmamadali siyang umatras at hindi nang ahas na lumaban. Ang 3-character battle armor ni Ye Xinglan ay ipinakita sa maliwanag na pilak, at tila mayroong libu-libong bituin sa nakasisilaw na maliwanag na mga kristal na pilak. Ang liwanag ng bituin sa Star God Sword ang pinakamakinang, at ang ilaw ng bituin na dinala niya ay naging malamig na Sword Star habang kumikislap ang kanyang figura, at nakita ito sa hugis espada na martial soul sa harap ng kalaban. Sa isang malutong na tunog ng ding, itong pinamagatang Dawluo ay isa lamang dalawang karakter na Battle Armor Master, at sa harap ng gap sa Battle Armor, ganap niyang napantayan ang agwat sa pagitan ng cultivation base ng dalawang panig, ngunit ang pangunawa ni Ye Xinglan sa kendo ay hindi maihahambing sa orihinal. Tila naging liwanag ng bituin, tinakpan ng gusto ang mga kalaban. Ang pagkontrol sa pamagat na ito Dawluo ay hindi makawala sa lahat. Ang steamed stuffed buns ay wala sa plates. Ang ikapitong singsing ng espiritu sa katawan ni Shu Lizhi ay kumikislap at yumanig sa kanyang katawan, naging isang malaking bapor at mabilis na umiikot sa kinalalagyan, isa-isa, ang mga lilang itim na dynamite na bag ay tumpak na itinapat sa paligid. Ang nakakasilaw na liwanag ng bituin ay sinindihan din sa oras na ito, at ang mga ilaw ng bituin ay tumpak na lumitaw sa pinaka-inaakala na posisyon, na humaharang sa suporta ng mga Spirit Master na nagmamadaling lumabas ng Spirit Transmission Tower. Libu-libong metro ang layo, si Li Yunje ay nakatayo doon sa pinakamataas na palapag ng pinakamataas na gusali sa Lingbo City, nanunood ng bigla ang labanan na ito. Siya ang taong namamahala sa Tangsek Dowling Empire, at natural na nagtanim din siya ng Purple Demon Eyes, at naabot niya ang ikatlong antas. Malayo man ang distansya, pero sa mata ay kasing lapit ng kamay. Nang makita niyang namamaga ang figure ni Tang Wulan, na ginawa ang sub-tower ng Chuanling Pagoda na hindi mag-alinlangan na pasabugan ang sarili upang makatakas, hindi napigilan ng kanyang mga talukap ang pagkibot ng ilang beses. 7 singsing. Hindi talaga siya ang totoong 7 rings. Anong klaseng hininga ito? Ilang kilometro ang layo, ramdam na ramdam ko ang kakilakilabot na ligaw, kitang-kita ang maliwanag na gintong liwanag na iyon, kung saan dumadaan ang gintong liwanag, parang hari sa buong mundo, hindi nang ahas ang mga tao na harangan ito ng direkta. Napakalakas ng momentum nito na maging ang kanyang matandang kalaban ay natakot pabalik. Ang submaster ng spiritual pagoda ay si Hua Tao, na kilala bilang Dawluo ng Qi. Sila ni Li Yunje ay hayag at palihim na nag-away sa loob ng maraming taon. Kahit na pinipigilan nila si Hua Tao, hindi talaga nila maaapektuhan ang buong Spirit Transmission Pagoda. Nasa level 96 ang soul power ni Hua Tao, na mas mababa lang ng kaunti kay Li Yunje. Ang Wan ay isang napakabihirang air control. May kakayahang lumaban sa pamamagitan ng iba't ibang mga kontrol sa himpapawid. Hindi lamang ito napakalakas sa pakikipaglaban, ngunit isa rin itong dual spirit master na may malakas na pag-atake at kontrol. Nalinang na niya hanggang sa puntong kaya niyang kontrolin ang hangin ng napakaganda. Air cannons man o air restraints, magaling siya. Ang ginamit niya ngayon ay isang espiritong kakayahan na tinataboy ng hangin, ngunit hindi ang karaniwang kalaban niya, kundi ang kanyang sarili ang nagtataboy dito. Hayaan ang iyong sarili na puwersahang makatakas sa suntok ni Tang Wulan. Dahil alam niya ang lakas ni Hua Tao kaya mas naalarma si Li Yunje. Pambihira talaga ang sect master na ito.
Kaya lang, sa orihinal na plano, walang planong makipaglaban sa Spirit Spreading Pagoda. Baka plano niyang sirain ang lahat ng branch ng Spirit Spreading Pagoda. Ito ay dapat na ang Spirit Spreading Pagoda. Tungkol sa Dowling Empire Lay, kahit na hindi niya gusto ang mga ito, kailangan pa rin niyang lampasan ang Spirit Tower para makapagbigay ng sapat na espiritu para sa cultivation ng Imperial Spirit Masters. Kung ang tore ng paghahatid ng espiritu ay talagang nawasak sa ganitong paraan, ang gulo ay talagang hindi maliit. Hindi niya alam kung gaano kairita si Tang Wulan, ngunit sa oras na ito, tila hindi niya mapigilan ang Sect Master. Panoorin ko lang ang lahat ng nangyayari, at ang magagawa ko ngayon ay mabawasan ang impluensya ng Tang Sect sa insidenteng ito. Hindi bababa sa hindi direkta. Mula sa malayo, ang Panginoon at ang kanyang mga kasama ay hindi nahulog sa isang dehado. Sa ngayon, hindi ko magagamit ang mga taong nasa tabi ko. Mula sa panloob na pananaw, si Li Yunjie ay nakaramdam ng labis na kagalakan sa panunood ng labanang ito. Nakita na niya ang Chuanling Pagoda na sobrang sama ng loob. Lalo na pagkatapos na wasakin ang punong tanggapan ng Tangmen ng mga artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos, naging paksa din ng hinala ang Spirit Transferring Pagoda. Lalo siyang nalungkot sa Spirit Spreading Pagoda. Nakatingin ngayon kay Tang Wulan at sa Shrek 7 Devils at iba pang kapangyarihan ng tao na nanginginig sa sangay ng Spirit Pagoda, nakaramdam siya ng kaunting sigla sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang kalagayan ni Tang Wulan ay tila mas nakakatakot. Bahagyang namamaga muli ang kanyang katawan, at isang malaking buntot ng dragon ang tumubo mula sa likuran. Ang gintong buntot ng dragon ay tumawid at tinangay ang dalawang mecha. Tila umungol siya sa langit sa kaunting sakit, at lumabas ang dalawang sungay ng dragon sa kanyang ulo. Ito ay hindi katulad ng kanyang tunay na katawan, na parang ang katawan ay sumasailalim sa isang dragon transformation. Sa paglitaw ng dragon horn, ang sariling aura ni Tang Wulan ay tila hindi matatag, ngunit ito ay puno ng tunay na marahas na lasa. Ang kanyang mga mata ay naging matingkad na pula, na tila walang katapusang pagngangalit ay malapit nang ilabas sa kanyang katawan. Sa sandaling lumiko ang kanyang mga mata, dumaong siya sa Chi Dao Luo Hua Tao na pabalik na mula sa malayo. Itinutok niya ang Golden Dragon Spear paila sa kanyang kamay, hinampos ang kanyang mga pakpak sa likod niya, at dumiretso sa Hua Tao. Ang mood ni Hua Tao sa oras na ito ay labis na nalulumbay. Ang biglaang nakatagpo ng gayong malakas na pag-atake ay hindi pa nagagawa para sa sangay ng Spirit Transferring Pagoda. Ang higit na nagpapahina sa kanya ay hindi niya alam kung kailan at saan lumitaw ang napakaraming powerhouse. Higit pa rito, sa paghusga mula sa mga kakayahan ng mga makapangyarihang Panginoon ng Espiritu, ito ay ganap na hindi pamilyar sa kanya. Saan nagmula ang mga kakaibang kapangyarihang ito? Bakit mo biglang inatake ang sangay ng Lingling Pagoda? Nagpapaalaala sa mga problema ng lihim na pananaliksik sa ilalim ng lupa, ang mga ito ba ay naglalayong sa mga taong tinuturuan ng banal na espiritu? At kung ang mga taong tinuruan ng banal na espiritu ay nalantad, ito ay isang malaking problema. Makakaapekto sa buong Spirit Transfer Tower. Sa makatuwid, nang humiwalay siya sa landas ng Haring Tang Wulan, ang pinakamahalagang tanong sa kanyang isipan ay kung paano bawasan ang pagkawala na dulot ng insidenteng ito. Kung tutusin, ito ang sangay ng Spirit Pagoda, at hindi siya nag-alala kung ano ang mangyayari sa kabilang partido. Sa pamamagitan ng alerto sa Spirit Transmission Tower, makakatanggap din ng balita ang ilang taong namamahala sa mga Spirit Transmission Tower sa mga nakapaligid na lungsod. Sa wala pang kalahating oras, mahigit 200 mechas ang maaaring pakilyusan para sumuporta. Kahit na ang mga kaaway na ito ay mga taong bakal, maaari silang maubos hanggang mamatay. At ang figure ng palaso ng kalaban na ito, na natatakpan ng gininto ang kaliskis, ang kaaway na patuloy na sumasabog na may dagandong ng dragon, ay medyo natakot din sa kanyang puso. Ang aura ng kabilang partido ay talagang napakalakas, iyon ay napakalakas, tulad ng asensya ng pagbabago-bago ng dugo, ito ay hindi tulad ng isang tao. Dahil dito hindi niya magawang husgahan ang kaharian ng tunay na antas ng paglilinang ng kalaban. Sa sitwasyong ito nahanap muli ni Tang Wulan itong si Chi Dao Luo. Pagkatapos ng lahat, ang Hua Tao ay isang powerhouse sa antas ng Super Dao Luo. Sa pagkakataong ito ay nakahanda na siya, nakabilog ang mga kamay, kumikinang ang singsing ng espiritu ng kanyang katawan. Biglang lumagkit ang hangin sa paligid at ikinulong si Tang Wulan. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang lahat ng hangin sa kalangitan at lupa, sa paligid ng kanyang katawan, ay pumipiga patungo sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga kilos. Para bang tinataboy niya siya sa mundong ito, sinusubukang iipit siya sa mundong ito. Ang pagpapalit sa isang mahinang Soul Master na may mahinang cultivation base, normal para sa katawan na direktang mapisil sa harap ng isang pag-atake tulad ni Dao Luo ng Chi. Ngunit syempre hindi gagawin ni Tang Wulan. Ang malupit na aura ay patuloy na sumabog mula sa kanya, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay biglang naging ganap na transparent. Libu-libong gintong liwanag ang direktang sumabog mula sa ibabaw ng Dragon Spear,
Unit ang nakapalibot na hangin, at pagkatapos ay dumiretso sa Chi Dao Luo Huatao upang takpan ito. Inikot ni Huatao ang kanyang mga kamay at nanginginig ito ng malakas, na bumalot ng husto sa katawan ni Tang Wulan, sinusubukang itapon siya. Ang katawan ni Tang Wulan ay kumislap na may madilaw-dilaw na kayumangging liwanag, at ang katawan ng Mountain Dragon King ay tumaas ng gravity ng 10 beses, na nagpapatatag ng kanyang katawan ng bigla. Ang mga pakpak ng Golden Dragon King ay muling pumutok sa likod niya, at ang nakakatakot na Long Wei ay sumabog. Ang gintong dragon ay umuungal. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang Golden Dragon na umuungal sa pagkakataong ito ay masasabing pinakamakapangyarihan sa kasaysayan. Ang marahas na amoy ay nagparamdam sa lahat ng mga Soul Master na may mga Beast Spirit na naruroon sa isang mulata na katawan. Oo, hindi lang Dragon Spirit ang apektado, lahat ng Beast Spirit ay may pakiramdam ng pagsuko. Sa malayong baybayin ng Dowling Empire, isang malaking barko ang nakadaong sa pampang. Ang babaeng may pilak na buhok na nakatayo sa kubyerta ay biglang tila nakaramdam ng kung ano, at biglang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa susunod na sandali, natatakpan siya ng pilak na liwanag at nawala sa hangin dahil sa manipis na hangin. Naramdaman lamang ni Chi Dao Luo na nakuhanan ang kanyang aura, na parabang hindi na tao ang kanyang kaharap, kundi isang sinaunang higanteng hayop. Ang napakalaking pressure ng ganoong uri ng superior ay lubos na nakaapekto sa kanya, ang Super Dao Luo. Hindi siya naglakas loob na dalhin ito ng direkta, at ang hangin ay sumabog, at muli siyang umiwas ng 100 metro. Pagdating pa lang niya, nagkataon ding nilampasan ni Jin Mang ang lugar na kinaroroonan niya kanina. Isang itim na linya ang nabunot sa ere, na direktang Unit sa kalawakan. Hindi hinabol ni Tang Wulan si Chi Dao Luo Huatao, biglang ang kanyang napakalakas na figure ay parang gintong bola ng kanyan, at dumiretso siya sa direksyon ng Spirit Pagoda at tumakbo papunta dito. Sa sandaling ito, siya ay nagmukhang isang gintong meteor, at sa parehong oras, isang malaking Tyrannosaurus ang ipinanganak. Ang Tyrannosaurus Rex ay natatakpan ng madilim na ginintoang kaliskis. Ang taas ay lumampas sa 75 metro. Lumaki ng husto ang mga pakpak ng dragon na mukhang maliit sa likuran. Ang nakakatakot ay lumaki ang ulo nito at may bunganga. Isang subo ng gininto ang liwanag ang tumalsik, at sumabog din ito patungo sa sangay ng Spiritual Pagoda. OMG! Sisirain niya ang Spirit Spreading Pagoda. Isang matinding takot ang bumungad sa mukha ni Huatao, hindi na inaalala ang sarili niyang kaligtasan, at sumugod na parang kidlat patungo sa Tang Wulan. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay mas mabagal pa rin ng isang hakbang, at si Tang Wulan ay bumagsak na sa gilid ng Spirit Transmission Pagoda. Isang marahas na dagandong, na sinasabayan ng hindi mabilang na lupa at mga batong nagkalat at nagsaboy. Sa gilid ng Spirit Spreading Pagoda, isang malaking hukay na may diameter na higit sa 10 metro ang marahas na natamba. Sa isang pagpindot sa kanang kamay ni Tang Wulan, ang gintong dragon ay umakyat sa kalangitan, at isang gintong dragon ang bumuhos ng direkta sa Spirit Transmission Tower mula sa pagkasira ng malaking hukay, at ang sunod-sunod na pagsabog ay umuungal kasama nito. Kasabay nito, isang malaking alon ng hangin ang sa wakas ay dumating at iniangat ang katawan ni Tang Wulan. Si Chi Dao Luo Huatao ay nabalisa na sa oras na ito. Hindi na niya maisip kung saan nanggaling ang mga kalaban ngayon. Ang kabilang partido ay nang-ahas na sirain ang Spirit Transmission Tower, na halos hindi na lumitaw sa kasaysayan mula nang itatag ang Spirit Transmission Tower. Sa oras na ito, tila naging transparent ang katawan ni Huatao, naging bahagi ng hangin. Ito ang kanyang martial soul real body, si Chi Hua. Isang 3-character battle armor ang natakpan din, at mukhang transparent din. Ang hangin sa paligid ay biglang naging makapal, at mula sa manipis na hangin, tila nagkaroon ng hindi mabilang na mga ulap at ambon, na sumasakop hindi lamang kay Tang Wulan kundi pati na rin sa buong larangan ng digmaan. Habang inilalabas ang 3-character battle armor, inilabas din niya ang sarili niyang 3-character battle armor attached field, ang field ng Chi. Ang kanyang domain ay iba sa karamihan ng 3-character na battle armor domain. Ito ay isang malaking domain field, na hindi ganoon kalakas sa sarili nito, ngunit ang coverage area ay napakalaki, higit sa 3 beses kaysa sa general battle armor domain. Sa ganitong posisyon, ang lahat ng hangin ay magiging bahagi ng kanyang katawan, at siya ay halos maging isang immortal na katawan. Gamitin ang iyong kakayahang kontrolin ang field sa sukdulan. Ngunit kasabay ng paglabas niya ng kanyang aura, ang sumabog na si Tang Wulan ay nagtaas na ng kanyang ulo at tumingin sa kanya. Sa likuran niya, isang malaking gintong dragon ang lumitaw. Isa itong malaking gintong dragon na may mga ngipin at nagsasayaw na kuko. Hindi tulad ng nakaraan, ang gintong dragon ay mukhang napakalinaw sa pagkakataong ito. Sa mga mata nito, puro marahas at nakakabaliw ang amoy. Sa katawan ni Tang Wulan bilang sentro, ang hangin sa paligid ay talagang nasusunog. Maging sa kanyang mga mata ay tila nagliyab ang apoy. Bilang karagdagan sa orihinal na 5 Golden Spirit Ring sa katawan ni Tang Wulan, biglang nagkaroon ng pang-anim. Hindi tulad ng nakaraang 5 Golden Spirit Ring, ang ika-6 na Golden Spirit Ring na ito ay naging mas mataas sa orihinal na Golden. Nagdagdag ng isang layer ng dugo, na ginawa itong pulang ginto.
Ang mas nakakatakot ay ang sariling kaliskis ni Tang Wulan, gayon din ang 5 iba pang Golden Spirit Ring, ay tila naapektuhan ng Spirit Ring na ito, at lahat sila ay naging Escarlata na ginto. Inaksyonan lang siya ni Chi Daoluo, basta malapit lang sa katawan niya ang aura na gustong pumipigil sa kanya, diretso itong nasusunog. Sa sumunod na sandali, muling tumunog ang mabangis na dagandong ng dragon. Ang mga Beast Spirit Masters na nanghina ang kanilang mga kamay at paa noon, sa pagkakataong ito ay diretsyong bumagsak sa lupa. Maging ang mga mecha sa himpapawid ay may ilan sa kanila na nahulog mula sa langit at nahulog. Isang gintong pulang halo ang pinakawalan mula sa katawan ni Tang Wulan. Ang lahat ng tao sa larangan ng digmaan, maging ang kalaban o ang kalaban, sa sandaling ito ay naramdaman lamang na sila ay nababalot sa isang gintong pulang mundo, at ang mga damdamin ng lahat ay naapektuhan din. Lahat sila ay apektado, puno ng amoy ng pagpatay. Sa isip ng lahat, isang bokabularyo ang lumitaw na hindi maipaliwanag. Gold, dragon, bayan, kulungan, pumatay. Sa likod ng gintong dragon ay naging madugong kulay, ito ay ganap na naging dugong dragon. Si Huatao, na orihinal na nasa gasified state, ay naramdaman lamang na ang isang nakasisira sa lupa na layunin ng pagpatay ay biglang sumugod sa kanyang sariling dagat ng espiritu, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan mismo ay isinasaalang-alang din. Hindi mahina, ngunit mayroon pa ring malaking agwat mula sa espiritual na kaharian. Sa sandaling ito, naramdaman na lang niya na tila naging dugo ang dagat ng kanyang espiritu. At ang lahat ng hangin sa paligid ay wala na sa kanyang kontrol. Lumitaw ang katawan at naging dugo, at ang malaking dragon ng dugo, hindi ko alam kung kailan napuno ng dugo ang mga mata ng lahat ng naruroon. Sa oras na ito, isang pag-atake ng terorista mula sa espiritu hanggang sa katawan. Bukod dito, may lasa na hindi makilala ang kalaban at ako. Sa kabutihang palad, ang kanyang tunay na layunin ay ang Daoluo ng Chi. Isang apoy ng dugo ang biglang tumaas sa hangin, at nasunog si Chi Daoluo bago pa man sumigaw ang doktor. At pagkatapos ng dugo sa paligid niya, may kadiliman pa rin. Parang bababa na talaga ang impyerno. Ang pinakamatinding apektadong panig ay ang Yuanan Yahui. Sa ilalim ng epekto ng Golden Dragon Town Hellkiller, ang kanyang sariling Titan Great Ape Transformation ay direktang inangat, naging Fallen Angel Transformation, at direktang pumasok sa Hell Mode, na may Spiral Devil Horns na tumutusok sa kanyang ulo. Nakatingin sa dugong dragon na may itim na background sa di kalayuan, ang kanyang mga mata ay puno ng panatisismo. Nawala ang figure ni Tang Wulan, tanging ang Blood Dragon na 30 metro ang layo ang nandoon pa rin. Ang dugong dragon ay pamitik ng kanyang buntot ng mabangis, at ang kanyang buntot ay mabangis na tumama sa Spirit Transmission Tower. Ang pagkalat ng pula ng dugo na may madilim na mga pattern, ang gitnang seksyon ng tore ng paghahatid ng espiritu ay tila biglang nanlambot. Saan man dumaan ang pula ng dugo ng madilim na mga pattern, ito man ay metal o lupa, ay sunod-sunod na natunaw, at ang dakilang tore na transmisyon ng espiritu ay hindi inaasahan simula sa kalagitnaan pababa, ito ay dahan-daang gumuho, at ang malaking tuktok ay nahulog. Lahat ay mukhang tanga, maging ang 6 pang iba sa Shrek 7 Devils, si Majin Chi, ang Gale Sword Demon, at Hercules Aerong ay utu-utu din sa oras na ito. Bago ang araw na ito, wala sa kanila ang nag-akala na si Tang Wulan ay makakapatay ng isang Super Daoluo gamit ang kanyang sariling kapangyarihan, at masira pa ang sangay ng Spirit Tower Dowling Empire. Isa lang ba talaga siyang 7-ringed Soul Saint? Sa di kalayuan, mukhang tanga rin si Li Yunje. Ang isang patak ng malamig na pawi sa kanyang noo ay dahan-daang dumudulas, bagamat tinanong niya ang kanyang sarili na ang kanyang paglilinang ay dapat na nasa itaas ng Chi Daoluo Huatao. Ngunit dahil sa espesyal na katangian ng martial arts ni Huatao, wala siyang pagpipilian kay Huatao. Kung gusto mo talagang lumaban, pwede lang away. Ngunit sa harap ni Tang Wulan, na naging dugong dragon, mukhang mahina si Huatao. Hindi akalain na ang isang henerasyon ng Super Daoluo, ang submaster ng Spirit Tower Dowling Empire, ay nahulog ng ganito. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap mo, at kailangan mong paniwalaan ito. Itinaas ng dugong dragon ang kanyang ulo, at isa pang malaking dagandong ng dragon ang tumunog, biglang bumaba mula sa langit at sumasabog patungo sa mga Spirit Master ng Spirit Transmission Tower sa lupa. Saan man dumaan ang liwanag ng dugo, ang mga Soul Master na ito ay naging dugo lahat at mabilis na nawala. Lahat ng Shrek 7 Devils ay nagmukhang tanga. Dapat mong malaman na bago ang araw na ito, maliban sa Evil Soul Master, si Tang Wulan ay hindi kailanman pumatay ng sinuman. Sa sandaling ito, ang gayong marahas na emosyonal na mga pagbabago sa kanya ay nagparamdam sa lahat ng maling lasa. Parang wala na sa kontrol ang emosyon. Walang alinlangan, ang malapit ng mamatay ng kanyang ama ay nagdulot ng malaking kasabikan para kay Tang Wulan, ngunit kahit bilang magkasosyo, hindi nila naiintindihan kung anong uri ng estado si Tang Wulan ngayon. Hindi ko siya pwedeng hayaang magpatuloy sa pagpatay. Habang mas marami siyang pumatay, mas hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Sima, magkapitan tayo para harangan siya. Xiaoyan, kontrolin mo kaagad. Mabuti. Ang lahat ay hindi nang ahas na magpabe, Aerong at si Majin Chi ay sumugod, itinaas ni Shu Xiaoyan ang Star Stick sa kanyang kamay, at ang mga matingkad na bituin ay nahulog patungo kay Tang Wulan, sinusubukang kontrolin siya.
Ngunit ang kanyang starlight, na talagang totoo, ay nahulog kay Tang Wulan, na pula sa oras na ito, at wala man lang siyang epekto. Hindi talaga siya mapipigilan. Muling namamaga si Airong, sumugod, at niyakap ang dagwang dragon ni Tang Wulan. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinadala mula sa katawan ng dragon ng dugo ay masyadong malaki, at ang apoy ng dugo ay tila kayang sunugin maging ang kaluluwa. Medyo niyakap lang siya ni Airong, at natapon siya sa gitna ng mga hiyawan. Bago nakalapit si Sima Jinchi, nahulog siya mula sa himpapawid sa ilalim ng impluensya ng hininga ng dugong dragon. Ito. Nakita ng isa pang pinamagatang Daoluo of the Spirit Spreading Tower na hindi maganda ang sitwasyon, at mabilis silang lumipad sa malayo. Walang alinlangan na ang lokong pag-iral na iyon ay hindi kayang harapin si Chi Daoluo, at natural na hindi nila ito kayang labanan. Anong gagawin? Humingi ng tulong sa Tang Sect. Baka makontrol siya ng Holy Spirit Daoluo. Sabi ni Le Zhengyo sa malalim na boses. Ngayon ay hindi sila nang ahas na lumapit, ang hindi kilala ay ang pinaka nakakatakot. Kasabay nito, ramdam din nila ang matinding kalungkutan na nagmumula kay Tang Wulan sa sandaling ito. Matagal na nilang kilala si Tang Wulan, at natural na alam nilang lahat ang sitwasyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nawala noong siya ay napakabata. Sa pagkakataong ito, mahirap hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang ama ay naghihingalo, at ang kanyang atraso ng emosyon ay sumabog sa kanyang puso, na tila nagdulot ng ilang pagbabago sa kanyang katawan. Sa loob ng mahabang panahon, alam ng lahat na ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay makapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging sobrang nakakatakot pagkatapos ng mutation. Ang dragon ng dugo ay galit na umatake, at ang Spirit Master na may mas mahinang cultivation base ay halos mamatay sa loob lamang ng ilang 10 segundo. Pagkatapos ang dragon ng dugo ay baliw na inatake ang mismong tore ng espiritu, na ginawang parang isang inabandunang manika ang tore ng espiritu, sa proseso ng pagiging isang manikang basahan. Ang gayong kahangahangang gusali ay mabilis na umuunlad patungo sa mga guho. Tumunog ang alarma sa buong lungsod, at natural na natuklasan ng mga opisyal ng Lingbo City ang sitwasyon dito. Posible rin na makita ang mga pagbabago dito ng malayuan sa pamamagitan ng ilang advanced na aerial monitoring facility. Ang hininga ng dugong dragon ay napakasama kaya kahit ang Chi Dao Luo Hua Tao ay nahulog. Ang militar ng Daoling Empire ay mayroong mecha regiment na nakatalaga dito, na may 100 mechas, ngunit kapag karamihan sa kanila ay mga dilaw na klaseng mecha, anong lakas ng loob mong lumapit? Ang buhay ay mahalaga. Walang gustong magmadaling mamatay. Ang sitwasyon dito ay mabilis na naiulat sa maharlikang pamilya ng Daoling Empire, naghihintay na harapin ito ng maharlikang pamilya. Tulad ng lahat ay walang kinalaman sa dragon ng dugo, ang Shrek 7 Devils ay nababalisa. Biglang, sa langit mismo sa itaas ng dragon ng dugo, isang butas ang nahati sa hangin, at lumitaw ang isang pilak na figure. Ang mahabang pilak na buhok ay nakakalat sa likod ng kanyang ulo, at ang mga lilang mata ay puno ng pagkabalisa. Nang makita ang biglaang figurang ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Airong at Sima Jinchi. Maaaring ito ay ang Daoling Empire o ang powerhouse ng Spirit Spreading Pagoda. Nang malapit na silang sumugod, narinig nila si Xu Xiaoyan sa tabi niya na sumisigaw, Nir. Nir ba iyon? Sino si Nar? Naghihinalang tanong ni Airong. Ang nakababatang kapatid ni Wulan. Habang sila ay nag-uusap, si Guyan sa himpapawid ay nahulog mula sa langit, ibinuka ang kanyang mga braso. Ang 7 elemento ng tubig, apoy, lupa, hangin, liwanag, kadiliman, at kalawakan ay sabay na namumulaklak mula sa kanya. Na para bang siya ang sinta ng mundong ito. Bumulwak ang mga pilak na kaliskis mula sa katawan, at lumalaki din ang kanyang figure. Sa dalawang paghinga lang, naging Silver Dragon na siya sa hangin. Ibinagsak muna ng Silver Dragon ang buntot ng dragon, at ang dragon ay nakapulupot dito, ikanawit ang dugong buntot ng dragon, at pagkatapos ay ang dalawang pares ng mga kuko ng dragon ay sabay na bumagsak at sinalo ang likod ng dugong dragon. Pagkatapos ay pumulupot ang buntot ng dragon, nakapulupot ng mahigpit sa dugong dragon, at ang pakpak ng dragon sa likod nito ay sumara, nakakabit sa pakpak ng dragon ng dugo, at gamulong papasok. Ang dragon ng dugo ay nagpumiglas ng husto, ang apoy ng dugo ay nasunog, at ito ay nahawahan ng pilak na dragon, na naging sanhi ng maraming kaliskis sa kanyang katawan na mabilis na naging itim. Gayunpaman, ang pilak na dragon ay niyakap siya ng mahigpit, sinabi na hindi niya bibitawan, at pagkatapos ay isang layer ng pilak na kinangang nagmula sa kanyang sarili, na sumasakop sa kanyang sarili at sa dragon ng dugo. Sa itaas ng mga ito, ang hangin ay nagsimulang maging 7 kulay, na umiikot pabalik-balik. Ang 7 kulay ay unti-unting nagdagdag ng 2 pang kinang, ginto at puting ginto. Lumiwanag ang isang pilak na kaliskis sa leeg ng dugong dragon, at habang ito ay nagniningning, ang liwanag sa pilak na dragon ay lumakas at lumakas. Ang pakikibaka ng dragon ng dugo ay nagsimulang hamina, at ang apoy ng dugo ay nagsimulang maglaho ng tahimik. Ngunit ang kanyang kaliskis ay pulang ginto pa rin. Para bang isang mahinang buntong hininga ang tumunog, ang isa sa mga harap na paa ng Silver Dragon ay nakausli at umabot sa ilalim ng leeg ng dugong dragon,
humawak ng isang kaliskis, at hinayla ito ng malakas, hinayla ang kabaligtaran na kaliskis sa ilalim ng leeg nito. Ang dugong dragon ay nagpakawalan ng dagandong, ngunit ang kulay ng dugo sa kanyang katawan sa wakas ay mabilis na kumupas at unti-unting naging ginto muli. Kasabay nito, ang figure ay nagsimulang lumiit ng mabilis, at ang dating nakakabaliw at malupit na aura ay hamina at nawala din. Ang pilak na dragon ay umangat sa langit at nagpakawalan ng dagandong, at ang lahat ng mga aparato sa pagsubaybay sa hangin ay agad na naging pulbos. Itinaas nito ang ulo, sinulyapan ang Shrek 6 monsters na may komplikadong mga mata, pagkatapos ay ikinumpas ang mga pakpak nito, at pagkatapos ay binalot ang lumiliit na gintong dragon nito, pinaghalo sa puwang sa espasyo na may flash ng pilak na liwanag, at nawala. Nang walang bakas. Sa eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat ng naruroon na makaramdam ng kaunting kirot sa kanilang mga puso. Blanco ang sinabi ni Aerong, napakakapangyarihan ng kapatid niya, kaya niyang supilan siya. Wala nang panganib, di ba? Ito ay. Si Sima Jinchi ay mukhang medyo napahiya sa oras na ito dahil siya ay nahulog mula sa himpapawid, ngunit nang makita ang lugar kung saan nawala ang Silver Dragon, ang kanyang puso ay labis na nabigla. Nang makilala niya si Tang Wulan at malaman ang tunay niyang pagkatao, nabigla na siya. Ngunit ngayon nang makita niyang muli si Guyana, talagang naramdaman niya ang hininga ng dragon mula kay Guyana na hindi mas mahina kaysa kay Tang Wulan. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Umalis ka muna dito. Desididong sabi ni Ye Xinglan. Si Tang Wulan ay kinuha ni Guyana, at palaging walang panganib. Sa oras na ito, ang sangay ng Spirit Transmission Tower Dowling Empire sa harap nila ay naging wasak, at walang duda na ang lugar na ito ay magiging target ng pambabatikos ng publiko. Mas mabuting umalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Dowling Empire ay mahina, ito ay isang bansa pa rin. Sa sandaling ito, dahil ang lahat ng pagbabantay ay nawasak, ang lahat ng nangyari dito ay naging isang misteryo. Ang larawan ay naging baluktot mula sa sandaling lumitaw si Guyana. Sa makatuwid, ang tanging taong nakakakita kay Guyana ay ang 6 na Shrek monsters, Aerong, at Sima Jinchi. Siyempre, may Li Yunje sa di kalayuan. Si Li Yunje ay naglabas ng isang utos upang himukin ang mga tao na tumugon. Kasabay nito, siya ay lubos na gumaan. Siya ay naghanda lamang na kumuha ng isang shot, ngunit siya mismo ay walang kasiguraduhan na makokontrol niya si Tang Wulan. Nakakatakot talaga ang dragon ng dugo noong mga panahong iyon. At kung ito ay magpapatuloy, sa sandaling ang Dowling Empire ay magpakilos ng mga tropa at makapangyarihang mga tao, ito ay tiyak na haantong sa isang sitwasyon na hindi kayang harapin. Si Tang Wulan ang master ng kontemporaryong Tang Sect, at maging ang master ng Sea God Pavilion sa Shrek Academy. Kung may mangyari dito, magkakaroon ng malaking problema. Kaya lang, lumitaw ang hindi kilalang babae at sa wakas ay kinuha siya. Tila marami silang pinag-ugatan. Sa anumang kaso, ang labanan ngayon ay puno ng pagkabigla para kay Sima Jinchi. Sa kanyang isip, si Tang Wulan ay ganap na umangat sa ibang taas, ngunit siya rin ay nagtataka kung ano ang hindi mapigilan at lubhang nakakatakot na puwersang ito. At ang gayong pag-iral na hindi kayang kontrolin ang sarili nitong kapangyarihan, bakit siya ginawang sect master ng Tang Sect? Siyempre hindi niya alam, ang sitwasyon ni Tang Wulan ngayon, kahit ang Tang Sect, hindi niya alam. Patayin patayin patayin. Ang espiritual na mundo ni Tang Wulan ay tila ganap na naging pula ng dugo. Sa isip niya, walang katapusang pagpatay lang ang nangyari. Tila siya ay pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan, na napapaligiran ng mga kaaway. At siya ay naging isang higanteng dragon, na patuloy na pumapatay-patayo at paalang. Hindi mabilang na mga demonyo at multo ang sumusugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Mayroon silang mga spiral na matutulis na sungay sa kanilang mga ulo at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga kaliskis. Ang mga ito ay patuloy na napunit sa kanilang mga sarili, at ang kanilang mga gintong kaliskis ay nahawahan din ng kanilang dugo. At ang dugong ito ay ginagawang mas marahas, mas makapangyarihan, at kayang patayin ang mga kaaway na ito ng mas malakas. Kaya naman, hindi alintana na nahawahan siya ng dugo, patuloy niyang pinatay at sinisira ang lahat ng nasa harapan niya. Ang kasiyahan ng pagkawasak, at pagpatay ay paulit-ulit na nagulat sa isip ni Tang Wulan. Tila sa mundo ng pagpatay lamang niya maalis ang isip at maging mas komportable. Tapos unti-unti nang tumutulo ang lahat. Naaapektuhan ang kanyang puso, kahit na ang kanyang espiritual na dagat ay tila umuunlad sa direksyon ng pulang dugo. Sa kaibuturan ng puso ni Tang Wulan, tila may nag-aalalang boses na patuloy na tumatawag sa kanya, ngunit sa oras na ito, ang kanyang isip ay nabighani na, at ang matinding pinsala ng kanyang ama ay naging dahilan upang manabik siya sa pagmamahal sa pamilya sa loob ng maraming taon, ang depresyon sa kanyang puso, at lahat ng negatibong emosyon ay napukaw. Ang pagpatay at paghihiganti lamang ang makakalutas sa karahasang ito. Ang boses ng pagtawag ay unti-unting bumaba, at sa dagat ng espiritu ni Tang Wulan, isang gintong dragon ang lumitaw. Ang mga mata nito ay ganap na pula ng dugo, puno ng kasamaan at takot, at nagtataglay ng walang katulad na kapangyarihan. Patuloy nitong iniiniksyon ang mga kapangyarihang ito sa espiritual na dagat ni Tang Wulan, na ginagawa siyang patuloy na lumalakas, ngunit sa parehong oras ay patuloy nitong nadudurog ang kanyang isipan.
Hayaan siyang mawala sa sarili. Ang ikalabindalawang selyo ng Golden Dragon King, hindi ko alam kung kailan ito nasira. Ang malaking kapangyarihan ay sumanib sa ideya ng pagkawasak at siya ay ganap na isinama. Sa ilalim ng pagpapakilos ng nakakatakot na gininto ang dragon sa dagat ng espiritu, ito ay patuloy na gumagalaw patungo sa unang 13 seal na naapektuhan. Natanggap ang malaking impluensya ng enerhiya na dulot ng pagbubukas ng ika-12 Golden Dragon King Seal, ang Golden Dragon sa spiritual sea ng tanghulan ay naging mas malinaw, at ito ay naglalabas ng hindi pa nagagawang hininga ng sumisikat na enerhiya. Ang mga enerhiya na ito ay patuloy na lumalaki. Pinapalakas ang hininga ni Tanghulan, na nagpapahintulot sa kanya na indayog ang lahat ng mas walang ingat, na pinapalabas ang kanyang sakit sa loob. Ang ganitong uri ng walang prinsipyong pagpapalaya ay walang alinlangan na puno ng kasiyahan, ngunit ito rin ang humantong sa kanya upang unti-unting lumubog. Nang magsimulang kumalas ang ika-13 selyo at ang dagat ng espiritu ni Tanghulan ay malapit ng ganap na maging dugo, biglang, isang malakas na puwersang nagbubuklod mula sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang maging mabangis ang malaking gintong dragon sa kanyang dagat ng espiritu. Ang lupa ay condensed. Kaagad pagkatapos, ang pula, dilaw, asul, berde, ginto, itim, at pilak na liwanag ay naging 7 malalaking tanikala at biglang bumulusok sa kanyang espiritual na mundo, na mahigpit na nagbubuklod sa gintong dragon. Ang malamig na hininga ay tumagos, at pagkatapos, ang matinding sakit ay agad na tumagos sa kaibuturan ng isip ni Tanghulan, na nagpalubog sa kanyang isip sa kasiyahan ng pagpatay na biglang napukaw, at pagkatapos ay naging matino siya. Siya ay medyo nataranta, at huminto sa subconsciously. Kaagad pagkatapos, ang malamig na hininga ay agad na tumagos sa kanyang katawan, na nagugas ng karahasan. Ang malaking gininto ang dragon sa dagat ng espiritu ay nakipaglaban sa lahat ng lakas nito ng ayaw, desperadong sinusubukang kumawala sa pagpigil na ito. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, hindi ito makakawala sa kadena pagkatapos ng lahat. Kung tutusin, unti-unti na lang niyang maibaba ang hininga sa pagpipigil na iyon. Lalo na pagkatapos ng lamig, unti-unting hamupa ang kumukulo na dugo ni Tanghulan, at ang mga layer ng makulay na halos ay patuloy na naapektuhan sa katawan ni Tanghulan, na naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng dugo sa dagat ng espiritu. Ang isip ni Tanghulan ay unti-unting huminahon, at ang malamig na pakiramdam ay tila nagpalamig sa kanyang pag-iisip. Ang enerhiya na tumama sa ika-13 selyo ng Golden Dragon King sa wakas ay nawala. Matapos mabasag ang ika-13 selyo, sa wakas ay natigil ang epekto, at walang tunay na pagkawasak na maaaring dumating. Unti-unti, ang lahat ng damdamin ay tila wala ng kontrol, naramdaman na lamang ni Tanghulan na ang kanyang buong pagkatao ay naging magulo, lahat ng bagay sa paligid niya ay unti-unting naglaho, at lahat ng kanyang mga pandama ay unti-unting bumabalik. Tahimik ang mundo, at tahimik din si Tanghulan. Nawala rin ang lahat ng tunog ng pagtawag. Sa oras na ito, naramdaman na lamang niya na nakalubog siya sa malamig na malinaw na tubig, at unti-unting nakatulog sa ilalim ng pagkain nito. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, nang bumalik ang kamalayan ni Tanghulan sa malabong malabo. Sumunod ang matinding gutom at uhaw. Siya subconsciously gustong kumain o uminom, hinawakan niya ang isang lamang nang hindi sinasadya, at subconsciously sinipsip. Ang malamig na hininga ay nanggaling sa mainit at mamasa-masa na lugar na iyon, kaya mas naging sabik siya at mas sakam. Ang pangunawa at kamalayan ay unti-unting bumabalik sa pagsipsip ng kahinahunan na iyon. Ang malambot na parang bulak, puno ng nababanat na mga yakap ay nagbigay sa kanya ng walang katapusang kasiyahan, at hindi niya namamalayan na niyakap ang lamang, patuloy at sakam na hinihiling ito. Ang nanggagaling sa aking tenga ay ang tunog ng unti-unting mabilis na paghinga. Sa mga sandaling ito, bigla na lang siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso, at biglang dumating ang kaunting lamig, dahilan upang agad na mapatay ang apoy sa kanyang katawan, kasabay nito, kinilig siya at nagising. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, tila nagyelo ang buong mundo. Ang nakita niya ay isang magandang mukha na puno ng kahihiyan, sa kulay ube na mga mata, may walang katapusang alindog sa mga mata. Kung hindi lang sa sobrang lamig sa dibdib niya na bumubuhos sa katawan niya, natatakot akong kumulo na naman ang dugo niya. Ang ilan sa mga pilak na buhok ay nakasabit sa kanyang dibdib, ang ilan ay nakasabit sa kanyang pisngi, medyo makati, ngunit sa kanyang bango. Diniinan niya ito, buhol-buhol ang katawan, at ang ikinagulat niya ay isang piraso ng puting balat ang nakita niya sa harapan niya. Walang saplot sa pagitan niya at niya. Napakalapit ng dalawang katawan. Distansya, malapit na contact. Medyo nagsusumamo ang kanyang mga mata, at mahina niyang sinabi, hindi. Tumigil ka na lang, kung gagawin natin, matutulala ka na naman sa kaharian ng destroyed Earth, na pinigilan ng hirap. Sa oras na iyon, wala nang kapangyarihan para sugpuin ito. Natigilan si Tanghulan, na pagtanto lamang na kapag nakataas baba ang kanyang mga kamay, hinawakan pa nila ang kanyang maselang katawan. Kinagat-kagat ang dulo ng kanyang dila bigla, sa sobrang kiliti, napamura siya. Gayunpaman, nang makita siyang muli ng kanyang mga mata, ang malakas na visual stimulus ay naging dahilan upang siya ay hindi namamalayan at medyo sabik na gumalaw. Hindi makapanood. Napapikit siya bigla at walang malay na tinulak siya palayo.
Bagamat sa prosesong ito, hindi niya gustong sumuko, ngunit mas iginagalang niya ito at higit na nagtiwala sa kanyang hatol. Naghiwalay ang magkadikit na katawan, at agad na narinig ni Tang Wulan ang malakas na paghingal. At ang pagbabago ng mga elemento na tumataas sa paligid. At matapos mawala ang banayad na haplos na iyon, naramdaman din niya na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas, at sa kanya lang talaga naramdaman ang kanyang pisikal na kalagayan. Isang malakas na kirot ang kumalat sa buong katawan, na parabang pinaghiwa-hiwalay at nilukot ang kanyang katawan kanina. Sa pagtitiis ni Tang Wulan sa sakit, hindi niya mapigil ang mapaungol, at umapaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. Parang wala na sa sarili ang katawan, parang napunit ang bawat selda. Ang mahina ay hindi makagalaw kahit isang daliri. Ang sitwasyong ito ay masasabing hindi pa nagagawa, sa kanyang malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili at kakayahan sa pagbawi. Nataman man siya ng gusto sa nakaraang laban, makakabawi siya sa maikling panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi ito gaanong pinalad. Unti-unting bumalik ang kamalayan, at sa wakas ay may naalala siya. Nananatili ang kanyang huling alaala noong nakikipaglaban siya sa powerhouse ng Spirit Transmission Tower. Pagkatapos ay binahaw ako ng karahasan, at hindi ko na maalala ang lahat ng nangyari mamaya. Ngunit ang kasiyahan ng catharsis ay tila nararamdaman pa rin ngayon. Tinitiis ni Tang Wulan ang sakit ng katawan, ay naalayan at idinilat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, dahil sa kanyang kamalayan, mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang pisikal na kondisyon. Paano na si tatay? Nakaligtas ba siya? Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay siya na ginagawa na ito sa kanyang tabi at natatakpan ng isang layer ng ice blue armor. Halatang gawa ito sa nagyayelong-yelo, na nagkotikip sa kanyang maselang katawan, bagamat mukhang nagbabadya pa rin dahil sa transparency ng yelo. Ngunit dahil sa pagbabalik ng kanyang pag-iisip at pag-iisip sa kaligtasan ng kanyang ama, si Tang Wulan ay wala ng pakialam sa kanyang sariling mga pagnanasa sa oras na ito. Kamusta ang tatay ko? Muntik na siyang magmura. Ama. Saglit na natigilan si Guyana, at nawalan ng boses, ano ang problema ni ama? Ikinuyong ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, na may galit sa kanyang mga mata, ito ay isang taong tinuruan ng banal na espiritu. Sa loob ng espiritong kumakalat na pagoda. Medyo humihingal siya, at saglit na sinabi ang lahat ng nangyari sa spirit spreading pagoda noon. Nang marinig ni Guyana ang sinabi nito, hindi napigilan ni Guyana ang pagbabago ng kanyang mukha, hindi. Hindi mamamatay si tatay. Huwag kang mag-alala, babalik tayo. Nang isigaw niya ang salitang, tatay, hindi naiwasang matigilan si Tang Wulan. Nagbago din ang tingin sa mga mata niya. Sino ka? Ikaw ba si Nir? O si Guyu? Pinilit ni Tang Wulan na gawin ito, ngunit ang matinding sakit mula sa kanyang katawan ay pinigilan ang kanyang pag-iisip, at ang matinding sakit ay naging dahilan upang hindi siya matulungan. Ngumuso ulit siya. Huwag kang gagalaw. Mabilis na humakbang pasulong si Guyana, idiniin ang kanyang mga balikat gamit ang magkabilang kamay, at ang malambot na asul na halo ay bumuhos sa kanya na may kahinahunan ng elemento ng tubig, na naghugas ng kanyang sakit. Hindi ka makagalaw ngayon. Kung, gaya ng sinabi mo, ipapadala ni Chiluo Tulops ang kanyang ama doon, at magkakaroon ng Holy Spirit daw luho na gumaling, dapat may pagkakataon. Ang Chiluo Tulops ay hindi pa bumabalik hanggang ngayon, kaya dapat din silang iligtas. Nag-aalala si ama. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili ngayon. Ang iyong kalagayan ay napakasama. Kung hindi, ang dati ay hindi na makatutulong sa iyo. Kaya, ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay ang emotions ay dapat maging matatag. Galit na sinabi ni Tang Wulan, naghihingalo si tatay, paano mo ako hinahayaan na patatagin ang aking damdamin? Guyana, hindi ko talaga mapigilan. Kahit na gusto kitang respetuhin at alagaan ang lahat ng bagay tungkol sa iyo, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Alam mo ba, ang puso ko ay gumuho ng higit sa isang beses. Natigilan si Guyana, habang patuloy na nagtuturok ng mga elemento ng tubig sa katawan ni Tang Wulan, habang kinakagat ang kanyang ibabang labi gamit ang kanyang mga ngipin. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya, gusto mo ba talagang malaman? Natigilan si Tang Wulan, sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Guyana at tumanggo ng mariin, ako na ngayon si Nar. Nir. Nang marinig ang sinabi niya, medyo natarante si Tang Wulan sa una, kaya ang sabi, ang hinalikan niya noon ay si Nar din. Marahil ito ay dahil palagi niyang tinuturing siyang Guyu, at sa ilang sandali, hindi maiwasan ng kanyang espiritu na mawala ng ulirat. Naghalo ang puso ko, at hindi ako makapagsalita. Si Guyu noon. Ang sumunod na pangungusap ni Guyana ay humila sa kanyang espiritu pabalik. Si Tang Wulan ay tumingin sa kanya na nagtataka, naghihintay ng kanyang paliwanag. To be precise, ako at siya ay orihinal na iisang tao. Kuya, nakarinig ka na ba ng split personality? Tiningnan siya ni Guyana na may malungkot na mga mata. Natigilan si Tang Wulan, split personality. Tumanggo si Guyana, noong bata pa ako, dahil sa ilang espesyal na dahilan, nagkaroon ng split personality. Noong panahong iyon, nahati ako sa dalawang personalidad. Sa katunayan, ang Guyu na alam mong may master personality.
NAR is a subsidiary personality that split from that change when I was a child. Dahil sa split personality, nawala ang memorya ko at naging NAR ang unti-unting pagkapili mo ng Nadu Home. Lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ama, ina at ikaw. Hanggang sa taong iyon na natagpuan ako ng aking pamilya at tinulungan akong maibalik ang aking pagkatao nang bumalik si Guyu. Gayunpaman, dahil nabuo na ang pagkatao ni NAR at may sariling malakas na kamalayan, hindi ito tugma sa pangunahing personalidad. Dahil magkaiba talaga ang dalawang personalidad ni NAR at Guyu, halos gumuho ang diwa ko. Kaya, ang dalawang personalidad na ito ay maaari lamang magsama at magkatabi. Hindi naintindihan ni Guyu kung bakit ako naging determinado. Sa kanyang opinyon, pagkatapos magising ang pangunahing personalidad, ang subsidiary na personalidad ay dapat isama sa pangunahing personalidad. Nasubukan na niya ito noon pa man. Gayunpaman, sa proseso ng pagsubok, nalaman niyang marami sa kanyang mga bagay ang maaasimilasyon ni NAR, at makakaapekto pa sa kanyang paghuhusga sa hinaharap at sa pinakamalaking layunin. Bilang huling paraan, hindi na niya kayang pagsamahin ang dalawa. Magkasama, at si NAR ay naging mas malaya. Gamit ang ilang espesyal na pamamaraan, hinati sila sa dalawang tao. Sila NAR at Guyu alam mo. Si Guyu ay napaka-curious tungkol sa iyo, at hindi niya maintindihan kung bakit ako na-attach sa iyo. Hindi siya naniniwala sa nararamdaman namin, kaya nakipagpustahan siya sa akin. Lalapitan ka daw niya ng ordinaryong anyo at susubukang magustuhan ka niya. If you like her, it proves that your feelings for me are fake. Talo ako. Kung matatalo ako, kailangan kong isuko ang lahat ng aking pagpupumilit at sumanib sa kanya. Kung siya ay matalo, hahayaan niya ang kanyang pagbabantay laban sa akin at hayaan ang aking pagsasama na baguhin ang pangunahing pagkatao. Si Tang Wulan ay ganap na natigilan. Bagamat noon pa man ay curious na siya tungkol sa relasyon ni Guyu at NAR at kung bakit siya naging Guyana, hindi pa rin niya inasahan na ito ay magiging isang sagot na parang isang fairy tale. Hindi na ito masasabing hindi ka panipaniwala. Parang myth lang. Nagpatuloy si Guyana, mamaya, natalo ako. Natalo ako sa Si God Fate Blind Date Conference. Kasi, kung tutusin, magkapatid lang ang feelings mo kay NAR, hindi ganoong klaseng feelings. Oo, bata pa lang kami. Kahit na hindi ako kumbinsido, kung makakasama ko palagi ang kapatid ko, naniniwala ako na talagang magugustuhan ako ng kapatid ko. Pero talo pa rin ako. Speaking of this, bigla siyang tumawa, parang walang sakit na nararamdaman dahil sa pagkawala niya. Natalo ako, at hindi rin nanalo si Guyu. Oo, napaibig ka niya sa kanya, ngunit kasama mo rin siya, Changchi. Sa puntong ito ay unti-unting naging mapait ang kanyang ngiti, pagkatapos ng Si God Fate Blind Date meeting, na-realize namin na kaya namin ang isa't isa. Ang kanyang master personality at ang aking subsidiary personality ay parang hindi masyadong opposite. Noon, I can rest assured that she can merge me. Dahil alam kong kahit anong oras, hindi magbabago ang pagmamahal niya at ako sa iyo. Akala ko mawawala na talaga ako at magiging parte na niya, at wala na kaming pinagkaiba sa isa't isa. Pero, hindi niya ako lubusang nilamon at sinanib, kundi iniligtas niya ako sa sulok. Hanggang sa huli, ginawa niya yun para sa mga panahong nailigtas ka namin mula sa amnesia, noong nag-communicate ulit ang ating dalawang personalidad, napagtanto ko kung bakit niya ginawa to. Dahil natatakot siyang mawala ka sa akin. Mas maganda pa nga ang pagmamahal niya kaysa sa akin. Sa imahinasyon. Nang marinig ito, ang puso ni Tang Wulan ay nanginginig ng walang malay, paano siya? Nasaan siya ngayon? Marahan na ba maantong hininga si Guyana, alalahanin mo ba ang panahong iyon sa Calaliman? Ang malakas na pag-atake sa eroplanong Calaliman, para maprotektahan ka, sinunog pa niya ang kanyang master character, kung hindi, hindi mo mailalabas ang kapangyarihan ng Dragon God. Makapangyarihan, kahit ang pinuno ng eroplano ay pansamantalang naitaboy. Pagkatapos noon, tila gusto niyang isuko ang lahat sa akin, sa abot ng makakaya ko. Makasama ka ng walang anumang pag-aalinlangan. Pero, tanga talaga siya. Isa na naman kami. Katulad ng palaging may parte sa akin sa kanyang kamalayan, palaging may parte sa kanya sa aking kamalayan. Pinrotektahan ko ang kanyang kamalayan. Hayaan siyang matulog ng mahimbing para ayusin ang sarili. Kapag nabasag ko ang title Daoluo, muli siyang majay gising. Iyon lang, hindi ko alam kung paano niya iyon, hanggang ngayon. Ang kanyang pagkahumaling ay masyadong malakas, masyadong malakas. Hindi napigil ang sabihin ni Tang Wulan, anong uri ng pagkahumaling ito? Hindi ko ba kayang hayaan siyang harapin ito ng magkasama? Matalim na tiningnan ni NAR si Tang Wulan, mahal mo pa rin siya pagkatapos ng lahat. Hindi ako papayag, kapatid. Natigilan si Tang Wulan at hindi alam kung ano ang sasabihin. You better not know, otherwise, mas lalo lang lalalim ang sakit mo. What will happen to her in the future, wait until she wakes up. But there are some things I have to remind you very solemnly now. Tulad ng dati mong napaka-curious tungkol sa relasyon namin ni Guyu. Sa katunayan, sobrang curious din kami kung bakit lumilitaw ang dugo ng Golden Dragon King sa katawan mo. Ayon sa aming mga obserbasyon, ito ang kapangyarihan ng tunay na Golden Dragon King. Hindi ito kasing simple ng pamana ng dugo.
Kaya lang, ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay masyadong malakas sa iyong katawan, na kung saan ay unti-unting naglabas ng lakas sa iyong katawan, at ito ay unti-unting naglabas ng lakas sa iyong katawan, at ito ay unti-unting naglabas ng lakas sa iyong katawan, at ito ay unti-unting lumakas sa iyong katawan, at ito ay unti-unting lumakas sa iyong katawan, at ito ay unti-unting lumakas sa iyong katawan. Tumataas. Kaya naman napakalakas mo. Gayunpaman, sa likod ng lakas ng Golden Dragon King, magdadala rin ito sa iyo ng malalaking problema. Katulad ng minana namin ni Guyu ang kapangyarihan ng Silver Dragon King. Pinamunuan ng dating Dragon God ang isang hukbo ng mga sagradong hayop sa God Realm upang salakayin ang lahat ng mga Diyos. Siyempre ito ay dahil ang paninirang puri ng iyong mga tao ay hindi tugma sa mga hayop, ngunit mayroon ding ilang mga dahilan, dahil sa Dragon God mismo. Nang ang Dragon God ay naging isang Diyos, mayroon din siyang sariling posisyon bilang Diyos. Ang Diyos na kinokontrol niya ay ang kapangyarihan ng pagkawasak at paglikha. Ito ang pinaka-orihinal at pangunahing kapangyarihan sa universo. Ito ay nagkataon lamang ng pagkakataon. Nalantad ako sa ilan sa mga Diyos ng Dragon. Bagamat ang impluwensya ng mga Diyos na natanggap nito ay medyo maliit, ito ay ang pangunahing kapangyarihan ng Sansinukob, ang pandamdam na kapangyarihan ng Sansinukob. Kaya't ang Dragon ay may kapangyarihan sa Sansinukob. Ay mas malakas kaysa sa alinman sa 5 dakilang hari ng Diyos ng God Realm noong panahong iyon. Gayunpaman, ang universo ay patas. Sa likod ng malakas, dapat may mga kakulangan. Siyempre, ang kapangyarihan ng paglikha ay napakalakas. Ito ay maaaring lumikha ng buhay at lumikha ng pinakamakapangyarihang lahi ng dragon sa kontinente ng Daoluo. Ngunit sa parehong oras, ang kapangyarihan ng pagkawasak ay mas malaki. Ito ay kakilakilabot, ito ay puno ng aura ng pagsira sa langit at sa mundo. Ay magkatugma sa isa't isa, ang Dragon God mismo ay mayroon ding dual Godhead. At ang wasak na personalidad na iyon ang kumokontrol sa kapangyarihang sumisira sa langit at lupa, kumokontrol sa katawan ng Diyos ng Dragon, at kontrolado ng mga nakatutuwang kaisipan. Sa madaling salita, ang Dragon God ay nahahati sa dalawang pangunahing Diyos, ang matalinong Dragon God at ang Crazy Dragon God. Nang maglaon, nang matalo ang God Realm, ang Dragon God ay pinutol sa Golden Dragon King at Silver Dragon King. Ang pagsupil sa God Realm ay dahil ang Golden Dragon King ay ang baliw na Dragon God na iyon. Ewan ko lang kung bakit darating sa iyo ang kapangyarihan ng Golden Dragon King. Kahit na ang kapangyarihan nito ay palaging nagpapalakas sa iyo, mas malakas kaysa sa Soul Master ng parehong antas. Ngunit sa katunayan, hindi mo pa na-control ang pangunahing kapangyarihan ng Golden Dragon King, iyon ay baliw. Ang baliw na Golden Dragon King ay may talento. Ito ang pinaka-nakakatakot. Kapag nasa ganoong estado, halos hindi na ito magagapit. Noon pa lang, sa wakas ay pinasigla mo ang paglitaw ng pangunahing pinagmulan ng Golden Dragon King dahil sa iyong panloob na puot, na sumabog sa sobrang lakas ng pakikipaglaban, at sinira rin ang pinakakakilakilabot na larangan ng Golden Dragon King. Sa larong ito, ang lahat ng pagpatay at pagkawasak ay mababago sa kapangyarihan ng Golden Dragon King. Ibig sabihin, ang mas malakas na pumatay at ito ay mas masira. At kapag ang iyong sariling kamalayan ay nabaliw sa kabaliwan na ito, kumpletuhin ang iyong kontrol pagkatapos, ikaw ay ganap na magiging isang baliw na Golden Dragon King na alam lamang ang tungkol sa pagkawasak, at ang iyong sariling kamalayan ay lalamunan. Nang makahinga ng maluwag si Tang Wulan, ang pagsusuri ni Guyana ay mas tumpak kaysa sa sinabi ni Old Tang. Hindi niya inaasahan na ang kanyang panandaliang galit ay haantong talaga sa kapalaran na muntik ng maaga ng Golden Dragon King. Grabe talaga ito. Lumubog na parang tubig ang mukha ni Guyana, sa pagkakataong ito, kaya kitang gisingin dahil hindi ka sapat, kaya ako sa una ay sumanib sa kabaliwan. Kung ang oras ay mas mahaba, o ikaw ay lumakas, hindi ko magagawang gawin mo ito. Sa oras na iyon, ikaw ay patuloy na sisirain ang lahat. Kung wala ang kapangyarihan ng paglikha, ikaw ay tuluyang sisirain ang planeta, at kahit na ang sanlibutan ay wala ring masisira. Ang pagsira sa kapangyarihan ng pagkaalipin ang magiging pinakakakilakilabot na pag-iral. Tumingin si Tang Wulan kay Guyana, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Guyana, dapat mong kontrolin ang iyong emosyon. Sa anumang oras, hindi mo maaaring hayaan ang masasamang pag-iisip sa iyong puso na mangibabaw, lalo na ang pumatay ng sobra. Subukang huwag hayaang muling palayain ang kapangyarihan ng Golden Dragon King sa iyong katawan. Kapag ang lahat ng kapangyarihan ng Golden Dragon King ay nailabas na. Kahit gaano ka pa kalakas sa oras na iyon, hindi maiiwasang lamunin ka ng Golden Dragon King. Sumimangot si Tang Wulan, gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang selyo sa aking katawan ay tila kailangang patuloy na mabuksan. Ito ay lampas sa aking kontrol. Bahagyang tumanggaw si Guyana, alam ko, dahil ang kontrol namin ni Goyu ay ang kapangyarihan ng Silver Dragon King, iyon ay, ang kapangyarihan ng paglikha ng Dragon God. Kapag ang kapangyarihan namin ay umabot sa isang tiyak na antas, maaaring may paraan para matulungan kang kontrolin ito. Ngunit tiyak na hindi ito gumagana ngayon. Kaya, narito ka na. Malalaman ni Guyu ang higit pa tungkol sa mga sitwasyong ito, at pag-uusapan natin itong muli kapag nagising siya.
Habang nagsasalita, pinitik ni Guyana ang kanyang pulso, at isang bola ng nagyayelong asul na ambon ang lumipad sa harap ni Tang Wulan. Pinisil ni Guyana ang teknik, at biglang lumiwanag ang mga kaliskis ng Silver Dragon sa leeg ni Tang Wulan. Ang liwanag ay kumikislap, at ang yellow-asul na bola ng liwanag ay nahulog sa mga kaliskis ng pilak na dragon, at ang ibabaw ng mga kaliskis ay kuminang ng maliwanag. Ang orihinal na kulay pilak na puti ay naging makikinang na puting ginto, at ang matinding lamig na pakiramdam ay bumuhos sa katawan ni Tang Wulan kaagad, na naging dahilan upang ang kanyang buong katawan ay hindi masabi na comfortable, ang tumataas na dugo at maging ang nakakapunit na sakit ng katawan lahat ay lubos na nabawasan, ngunit pagkatapos ay ang katawan ay naging medyo nanigas dahil sa lamig. Ito ang Ice God Orb. Sama-sama ito sa ating kabaligtaran na kaliskis na ibinigay sa iyo ni Guyu. Makakatulong ito sa iyo na mataranta ang iyong isip. Ang paggamit ng walang hanggang lamig nito upang tulungan kang pakalmayin ang puot sa iyong dibdib ay mabuti rin para sa iyong paglilinang. Sa pagsasalita tungkol dito, tinunaw ni Guyana ang ilan sa mga yelo sa kanyang itaas na bahagi ng katawan, ibinaba ang kanyang ulo, at tiningnan ang mga gintong kaliskis na nakasabit sa kanyang dibdib. Kinuha ko ang iyong baligtad na kaliskis, at sa baligtad na kaliskis, mayroong pinakamalakas na puot. Kung wala ito, ang kabaliwan at pagkawasak ng Golden Dragon King ay hindi naganap na mababawi. Ang mga kaliskis na may hugis ng gintong diamante ay may magkakasunod na mga gilid at sulok, at tila may maliit na gintong ulo ng dragon sa itaas, na nakasabit sa leeg ni Guyana. Nang walang anumang damit na hamarang sa kanya, kumikinang ito sa kanyang puting nyebe na balat. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na ituwid ang kanyang mga mata. Anong tinitingin-tingin mo? Ngumuso si Guyana, na mula ang kanyang magandang mukha, ngunit pagkatapos ay yumuko at niyakap ng mahigpit si Tang Wulan. Lalong tumindi ang lamig sa dibdib, dahilan para mamuo ang isang layer ng frost sa ibabaw nilang dalawa. Sa gitna ng ginaw, isang malakas na pakiramdam ng pagkahapo ang kumalat sa kanyang katawan, at si Tang Wulan ay nakatulog ng mahimbing. 2 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, ngunit hindi pa rin maging kalmado ang kalooban ni Li Yunje. Ang malaking dragon ng dugo ay nagngangalit at tahasang sinira ang tanawin ng Spirit Transmission Tower, na malalim na nakatatak sa kanyang isipan. Isang super dawluo ang nawasak ng walang anumang pagtutol. Pagkatapos ay naroon ang buong Spirit Passing Pagoda. Bilang punong tanggapan ng Dowling Empire Spirit Passing Pagoda, wala pang 1/4 ng mga taong nakaligtas ay ang nakakita pa rin ng pagkakataon at tumakbo ng mabilis. Ang pagkasira ng sangay ng Spirit Tower ay nagdulot din ng malaking alon sa buong Dowling Empire. Sa ilang sandali, ang maliit na lungsod ng Lingbo ay puno ng kaguluhan at ganap na batas militar. Sa pagkakakilanlan ni Li Yunje sa Dowling Empire, walang problema sa pagprotekta sa lahat ng sumunod kay Tang Wulan sa paglalakbay na ito, at hindi siya nag-aalala na maimbestigahan. Ngunit ang malaking dragon ng dugo ay umiral na parang anino sa kanyang puso. Hindi niya makalimutan ang mga baliw at masamang mata, at ang nakakakilabot na hininga ay minsang gamulat sa kanyang isipan. Ito ay malinaw na isang tanda ng pagkawala ng kontrol. Bilang master ng Tang Sect, mayroon siyang nakakatakot na lakas. Sa oras na iyon, malamang na nakipagkumpetensya siya sa Extreme Daoluo. Ang pagtatago ng gayong nakakatakot na kapangyarihan ay syempre isang magandang bagay para sa Tang Sect, ngunit kung ang kapangyarihang ito ay hindi makontrol, ito ay magdadala ng kapahamakan. Napakahirap makipag-ugnayan sa Daoluo Continent mula sa Dowling Continent. Nangangailangan ito ng mga espesyal na kagamitan at malaking mapagkukunan upang magawa ito. At gayon din sa Heaven Dao City. Si Li Yunje ay nasa napakalaking dami ng pakikitungo sa bagay na ito, at ngayon ay wala siyang oras na makipag-ugnayan kay Amorous Daoluo sa ngayon. Ang mas ikinabahala pa niya ay nawala na ang Tang Sect Master. Hindi pa rin niya alam kung ano ang sitwasyon. Nakinig lang siya sa mga dumating kasama ang Door Master na bahagyang binanggit na tila may problema ang mga magulang ni Master. Bilang karagdagan, ang mga taong nagturo sa pamamagitan ng banal na espiritu ay natagpuan sa Tore ng Espiritu. Ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang pumunta sa Holy Spirit Cultivation Pit. Ito ay isang hula noon, ngunit sa pagkakataong ito sa wakas ay naayos na. Ito rin ay tiyak na ang Shrek Academy at Tangmen Headquarters ay inatake ng Killing God level Fixed Mounted Soul Guided Shell, na dapat ay may kinalaman sa Spirit Spreading Pagoda. Ngunit sa lahat ng ito, walang mas malaking pagpapasigla sa kanya kaysa sa malaking dragon ng dugo na iyon. Hindi lang siya, naniniwala siyang hindi makakalimutan ng lahat ng naruroon noon ang eksenang iyon. Nakakamangha talaga. Ang maharlikang pamilya ng Dowling Empire ay orihinal na hindi nasisiyahan na si Tang Wulan at ang kanyang partido ay hindi pumunta sa Tiandao City pagkarating nila sa imperyo, at si Li Yunje ay labis ding nabahala sa pamamagitan. Ngunit nang may nangyari sa Lingbo City, tahimik ang Imperial Royal Family. Nauna nang sinabi ni Li Yunje sa Dowling Empire na ang kinatawan ng Tang Sect ay pumunta sa Lingbo City sa pagkakataong ito upang harapin ang ilang mga personal na bagay, at pagkatapos ay pumunta sa Heaven Dao Empire upang bisitahin ang imperial na pamilya. Dahil sa espesyal na kahalagahan ng Tang Sect sa Dowling Empire, kahit na hindi nasisiyahan ang Royal Family, tiniis nila ito. Ngunit ito ay natural na sanhi. Ang isang aksidente sa Lingbo City Spirit Pagoda Headquarters ay natural na magpapaisip ng isang bagay sa maharlikang pamilya.
Pagkatapos ng lahat, sa Dowling Empire, walang maraming puwersa na maaaring sirain ang punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower Dowling Empire. Ang ganitong uri ng bagay ay nangyari hindi nagtagal pagkatapos dumating ang mga talento ng Tang Sect. Kung wala itong kinalaman sa Tang Sect, sino ang maniniwala? Siyempre, itinanggi ito ni Li Yunje, ngunit ang opisyal na saloobin ng Dowling Empire ay nagbago din at nanatiling tahimik. Hindi alam ni Li Yunje kung ito ay mabuti o masama, kung ito ay humadlang sa maharlikang pamilya o nagseselos sa maharlikang pamilya. Ang lahat ay maaari lamang maghintay para sa master ng pinto na bumalik. Ang Lingbo City ay nasa ilalim na ngayon ng martial law sa buong lungsod, na sinasabing arestuhin ang mamamatay tao. Ang natitirang Spirit Spreading Tower Spirit Masters ay abala sa pagliligtas sa mga sugatan. Ngunit ito ay karaniwang imposible upang ibalik ang malaking Espiritu Transmission Tower. Maaari lamang itong muling pagtatayo. At ang mga Spirit Transmission Tower na ganito ang laki ay naglalaman lahat ng Spirit Ascension Platform. Gaano kadali itong ayusin? Ang mga mapagkukunang kinakailangan ay ganap na astronomical. Mula sa puntong ito, medyo gamaan ang loob ni Li Yunje. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nauugnay sa pagkawasak ng punong tanggapan ng Tangmen. Kahit nasirain silang lahat, wala siyang anumang psikolohikal na pasanin. Pero, kailan kaya babalik ang Sect Master? Matapos bumalik ang iba pang mga tao ng Shrek 7 Devils, nagtipon sila sa hotel at hindi na lumabas. At nagdala sila ng ilang tao pabalik, lahat sa hotel. Maging ang mga taga-Tang Sect dito ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi ka na makapaghintay. Ang mangyayari dito ay dapat iulat kay Amorous Daoluo, kaya mangyaring hayaan siyang magpasya. Ito ay isang pangunahing kaganapan, kung ito ay upang matuklasan na ang Evil Soul Master ay nasa Spirit Spreading Pagoda, o sirain ang Spirit Spreading Pagoda dito, o ipaalam sa punong tanggapan. Lalo na, ang nakakabaliw na estado ng Sect Master, hindi ko alam kung alam ito ni Amorous Daoluo. Sa pag-iisip nito, agad siyang tumayo, nag-dial sa Soul Guide communication number, hiniling sa mga nasasakupan ng Heavendaw City na ayusin ang isang malayuang tawag, at nagmadaling bumalik. Paglabas niya ng hotel ay nakaabang na ang sasakyan sa pintuan. Paakay na sana siya ng sasakyan at aalis, bigla niyang naramdaman na medyo lumamig ang hangin sa paligid. Sa cultivation base ng kanyang Super Daoluo, nagkaroon ng stress response sa isang iglap, at hindi niya namamalayan na itinuon ang kanyang tingin sa isang direksyon. Sa abot ng kanyang mga mata, isang lalaking nakaputing sportswear ang naglalakad patungo sa kanyang direksyon, na may sombrero sa kanyang ulo at bahagyang nakayuko ang kanyang ulo, na naging dahilan upang hindi makita ang kanyang hitsura, ang lamig ng lamig, ito ay nagmumula sa kanya. Hindi yun pagbabago sa temperatura, ngunit isang hindi nakikitang aura, imposibleng maramdaman ito ng isang taong may tiyak na antas ng paglilinang. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang malinaw na mga mata, nang makita siya, si Li Yunje ay halos mabulabog at tinawag ang Doormaster. Hindi ba't ang binatang ito ay nakasuot ng sombrero katulad ng kay Tang Wulen? The sportswear set of his slender figure, his arms and waist, slender legs were straight, especially those eyes na parang bituin, walang bakas ng kabaliwan. Humakbang pasulong si Tang Wulen ng 2 hakbang, mukhang hindi masaya, ngunit nakarating na ang mga tao sa harap ni Li Yunje, na parang naging mapurol ang hangin sa paligid habang naglalakad siya pasulong. Hall Master Li, nag-aalala ako sa iyo. Nasa hotel ba kayong lahat? Tanong ni Tang Wulen kay Li Yunje. Oo, lahat sila. Hindi na sila lumabas muli pagkatapos nilang bumalik. Master, ikaw. Hininaan ni Li Yunje ang kanyang boses at walang malay na ibinaba ang kanyang ulo kay Tang Wulen. Kung ito ay orihinal na dahil sa banal na espiritu na si Daoluo ang nagdulot sa kanya ng paggalang kay Tang Wulen, kung gayon mas may takot sa kanyang puso ngayon. Halatang walang inisyal na pagmamalaki. Bagamat bata pa ang binata sa kanyang harapan, madali niyang matatalo ang pagkakaroon ng Super Daoluo. Bukod sa hindi maarak, wala siyang mahanap na ibang paglalarawan. Tumango si Tang Wulen, talagang nahihiya ako sa bagay na ito sa pagkakataong ito, at nagdudulot ito ng problema sa iyo. Hahanapin kita mamaya. Pagkatapos sabihin ito, lumitaw ang pakiramdam na bumagal muli ang hangin, at sumunod si Tang Wulen. Nawala ito sa kanyang paningin. Tulala na tumingin si Li Yunje sa pinto ng hotel. Ano ito ngayon lang? Ang lakas ng field. Bukod dito, ang bantay pinto ay tila walang make-up, at siya ay lumilitaw sa harap niya bilang siya, at maraming mga naglalakad sa paligid niya. Gayunpaman, ang bantay pinto na may napakagandang hitsura ay tila hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Naging iba na ang buong pagkatao niya, na parabang bahagi ito ng buong kalawakan, ngunit tila hindi pa siya umiral. Ito ay hindi isang ordinaryong kaharian, ito ay dapat na isang espiritual na kaharian. Ang espiritual na paglilinang ni Li Yunje ay hindi pa umabot sa espiritual na kaharian. Naturally, hindi niya talaga naiintindihan ang level na iyon, ngunit isa siyang Super Daoluo level powerhouse pagkatapos ng lahat, at nakita niya ang pagkakaroon ng spiritual realm. Sa isang kahulugan, ang kaharian na ipinakita ni Tang Wulen ay ang pinakamisteryosong uri ng espiritual na kaharian na nakita niya kailanman. Hindi ko masabi kung ano ang pakiramdam, ngunit sigurado siyang nakita niya ito ngayon.
Si Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa nakita niya ilang araw na ang nakalipas, at hindi lang medyo mas malakas. Humakbang si Tang Wulan sa pintuan, malinaw na ang buong mental state niya, subconsciously, naramdaman na niya ang aura na pinapahalagahan niya. Hindi na masyadong kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha, at isang hakbang pasulong, narating na ng tao ang ikalawang palapag, at tila hindi na kayang pigilan ng oras at espasyo ang kanyang katawan. Nang magising siya sa ligaw, walang bakas ng guyana sa kanyang tabi, isang tala na lang ang naiwan. Hayaan siyang alagaan siya ng mabuti at hindi na nagsalita pa. Ngunit nang hawakan niya ang kaliskis ng Silver Dragon na nakasabit sa kanyang leeg, na naging puting ginto, naramdaman niya ang presensya nito, hindi ito kalayuan sa kanya. Gayunpaman, tila wala siyang paraan upang mag-teleport sa kanya tulad nito. Marahil ito ay dahil ang aking pag-unawa sa mga elemento ng espasyo ay hindi sapat. Ang pisikal na sakit ay nawala, at ang kanyang malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay nagbigay daan sa kanya na gumaling sa buong araw at gabi. Bagaman ang ilang mga Meridian ay mayroon pa ring sakit ng pagkapunit, sila ay nasa loob na ng matitiis na saklaw. Ang kaliskis ng pilak na dragon ay naglalabas ng mahinang lamig, nananatili sa puso, at nagtatagal din sa dagat ng espiritu. Natagpuan ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay dumanas ng malaking pagbabago. Ang dagat ng espiritu ay lumawak ng higit sa 1/4 kaysa sa dati, at ang lakas ng kaisipan sa dagat ng espiritu ay naging mas malapot, malinaw na tumataas ang isang antas. Bagamat ang kabaliwan ng Golden Dragon King ay halos mawalan na siya ng kontrol, ito rin ang nagpa-absorb sa kanya ng higit pa sa asensya ng Golden Dragon King. Nagkaroon ng isang malinaw na tagumpay sa kanyang espiritual na paglilinang. Ang tanging problema ay ang kanyang espiritual na kaharian ay ganap na naging matatag, ngunit siya ay napalakas ng husto na siya ay medyo hindi pa rin makontrol ngayon. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman ni Li Yunji ang mga pagbabago sa kanyang katawan noon. Iyon ang time distortion na dulot ng ilang mental out of control. Ang parehong bagay na hindi makontrol ay ang mga epekto na dala ng Ice God Orb. Para sa panlabas na lamig na ito, hindi niya ito nagawang ganap na mapigil, at magtatagal ito. Ang pagkakaroon ng Ice God Orb ay hindi lamang pinipigilan ang karahasan, ngunit banayad din na nagpapalusog sa kanyang katawan. Kung ang bloodline ng Golden Dragon King ay isang mainit na apoy, at si Zuan Chenggang ang pinakamatuwid at mapayapang kaluluwang kapangyarihan, kung gayon ang Ice God Orb ay malamig na tubig. Sa lamig na ito bilang isang neutralisasyon, ang katawan ni Tang Wulan ay na-neutralize at may kalidad na nagbago dahil sa nakakatakot at mabangis at malupit na aura na dala ng pagsira sa ikalabindalawang layer ng selyo ng Golden Dragon King, na nagresulta sa isang malaking pagtaas sa kapangyarihan ng espiritu. Ang katawan ay mas komportable kaysa dati, at hindi bababa sa mga side effect pagkatapos ng ikalabindalawang layer ng Seal Breakthrough ay mas maliit. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay medyo komportable, ang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay direktang bumagsak sa ikawalong ranggo, na pumapasok sa antas ng kontra. Kasabay nito, pagkatapos ng ikalabindalawang layer ng Seal Breakthrough, dinala rin niya sa kanya ang pang-anim na ginintoang singsing na kaluluwa ng Golden Dragon King, ngunit pagkatapos ng maikling pagsusuri sa sarili ng katawan, walang pakialam si Tang Wulan sa sarili niyang mga pagbabago, kaya agad siyang kumonekta sa pamamagitan ng espiritu. Nakipag-ugnayan kay Chiluo Tulip. Dahil hindi masyadong malayo ang kanyang lokasyon sa hotel, ang Chiluo Tulip at iba pang fairy grasses mismo ay patuloy na nabasa ng binhi ng buhay. Bagamat matagal na itong wala sa kanyang katawan, hindi naman masyadong malaki ang problema. Sa pamamagitan ng espiritual na remote contact, nakuha ni Tang Wulan ang pinakamagandang balita na ang sitwasyon ng kanyang ama ay naging matatag. Ngunit dahil sa pabago-bago ng pag-iisip, hindi siya makapag-usap ng detalyado, kaya nagmamadali siyang bumalik sa unang pagkakataon. Ang mga damit naman sa katawan niya ay nasa kanya na ito pagkagising niya. Tahimik na itinulak ang pinto, naglakad si Tang Wulan sa pinakaloob na silid ng koridor sa ikalawang palapag ng hotel. Nakahiga sa isang tabi ang ina at mahimbing na nakatulog. Nakahiga ang ama sa kabilang kama, namumutla ang mukha, ngunit halatang nandoon ang kanyang paghinga. Nang makita sila, ang emosyon ni Tang Wulan ay nabalisa kaagad, at ang mga emosyon sa kanyang katawan ay halatang pabago-bago. Ang mga kaliskis ng Silver Dragon sa kanyang dibdib ay biglang nagbuga ng isang malabong puting ginto, at isang layer ng ice mist din ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng malamig na pagpapasigla, ang kanyang pagbabago sa mood ay mabilis na nabawasan. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ni Guyana, ang kombinasyon ng Ice God Orb at ang kakayahan sa paglikha na nilalaman sa kabaligtaran na kaliskis ng Silver Dragon ay isa ng tunay na banal na sandata. Ang banal na espiritong si Dao Luo ay nakaupong nakakrus sa upuan, naramdaman ang pagdating ni Tang Wulan, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, at bahagyang tumanggo sa kanya. Si Tang Wulan ay mukhang nahihiya at yumuko. Ang Holy Spirit Dao Luo ay nagpapalabas ng malambot na puting liwanag, bumalot sa katawan ni Tang Wulan, biglang naramdaman ni Tang Wulan na siya ay nakalubog sa isang mainit na bukal, at ang kanyang katawan ay komportable. Pagkaraan ng ilang sandali, ang magandang mukha ni Holy Spirit Dao Luo ay nagpakita ng isang bakas ng pagkagulat, at bumulong siya, naiintindihan mo ba ang espiritual na kaharian? Tumanggo si Tang Wulan, at nahihiyang sinabi, Mian Saya, pinag-alala kita, noong araw na iyon.
Ikanaway ni Holy Spirit Dauluo ang kanyang kamay, mabuti kong makontrol. Kung ako yan, sesebog din yan. Kahit hindi ako magaling sa pakikipaglaban, gusto kong patayin ang mga yan. Ang matinding puot mula rito ay parang santo. Parang isang korona ang kumikislap sa ilalim ng kanyang mga mata. Natigilan si Tang Wulan saglit, at agad na nag-react, yeah. Kung ang Spirit Spreading Pagoda ay nauugnay sa Holy Spirit Sect, walang alinlangang isa sila sa mga mamamatay tao na sumire sa Shrek Academy, at maging ang mamamatay tao na pumatay kay Great Sky Dauluo. Mas mahirap ang sitwasyon ng iyong ama. Dapat mong pasalamatan ang iyong mga kaibigan ng Fairy Grass. Ang iyong ama ay inatake ng masamang espiritong Panginoon, at ang kanyang enerhiya sa buhay ay nakuha. Walang alinlangan na ito ay mortal. Ito ay iyong mga kaibigan ng Fairy Grass. Pinatatag niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang sariling fairy aura, at nang makita niya ako, wala siyang oras para magamot. Gayunpaman, siya ay nangangailangan ng isang mahabang panahon ng paggaling. Gayunpaman, siya ay nangangailangan ng isang mahabang panahon ng paggaling. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Naramdaman na niya na si Kilo Tulip at ang iba pang 5 fairy grass ay nasa katabing silid. Nakaraos si Itay at muling nakita ang natutulog na ina. Sa sandaling ito, ang lahat ng puot sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding pagmamahal sa pamilya. I can't help but thank God, God still cares for me. Kahit na nakakakilig ang proseso, maganda naman ang resulta. Tumayo ang Holy Spirit Dauluo at lumapit sa tabi ni Tang Wulan, maaari mo munang samahan ang iyong mga magulang. Ikwekwento ko ang tungkol sa iyo ng detalyado mamaya. Okay. Ayokong magpasalamat sa iyong dakilang biyaya. Yumukod ng malalim si Tang Wulan sa Holy Spirit Dauluo. Marahanabam antong hininga si Yali, nakaligtas ako sa hindi mabilang na tao sa buhay ko, ngunit nabigo akong iligtas siya. Ang Diyos ay hindi patas. Pagkatapos gumaling ang iyong mga magulang, may sasabihin ako sa iyo. Sa puntong ito, hindi niya maiwasang mag-flash sa kanyang mga mata. Malalim na kalungkutan, hilahin ang pinto at umalis. Bamantong hininga si Tang Wulan sa kanyang puso, oo. Hindi patas ang langit, nahulog si Ching Tian Daoluo sa Shrek Academy para sa kapakanan ng Academy, at maging ang kanyang kaluluwa ay hinayla palayo. Ngayon lang ako umaasa na mailigtas ang kanyang kaluluwa. Tahimik na naglalakad patungo sa kama ng kanyang ama, lumuhad si Tang Wulan at hinawakan ng kanyang mga kamay ang noo ng kanyang ama. Medyo nanlamig ang kanyang noo, at halatang mahina ang kanyang hininga kaysa karaniwan. Ito ay isang senyales ng chi at pagkabulok ng dugo, ngunit sa wakas ang kanyang mga vital sign ay stable. Palaging may lunas sa pagkabulok ng chi at dugo para sa mga taong may cultivation base tulad nila, manatiling buhay. Mahigit 10 taon ko nang hindi nakikita ang aking mga magulang. Mas marami silang wafa at halatang mas matanda sila. May mga kunot na sa noo ng kanyang ama, at laging nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa loob ng mahigit 10 taon, iniisip niya ang mga ito, kaya bakit sarili nila ang iniisip nila? Nakatingin sa kanyang ama, lumingon sa kanyang ina, at marahang hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang pagsakit ng kanyang ilong, at ang mga luha ay malapit nang bumuhos. Biglang lumitaw muli ang malamig na lamig sa kanyang dibdib na ikinabalisa niya. Muli ay kumalma ang kanyang kalooban. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang pag-iyak o pagtawa. Malaking tulong sa kanya ang Ice God Orb na ito, ngunit kasabay nito ay naglalaman din ito ng kanyang mga emosyonal na pagbabago. Nakaupo sa upuan sa tabi ng kama, nais ni Tang Wulan na magnilay ng tahimik, ngunit ang mga salita ni Nair ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Siya at si Guyu ay talagang isang katawan, dalawang personalidad ng isang tao, at si Guyana ay ang kanilang tunay na anyo at ang kanilang tunay na kumpletong anyo. Gayunpaman, si Guyu ang minahal ko noon pa man, ngunit para kay Nair, kapatid ko siya. Ang parehong pakiramdam sa likod niya. Kahit alin, atubili silang humiwalay dito. Sinabi ni Nair na nagmana siya ng dugo ng Golden Dragon King ay napakakakaiba, ngunit hindi ba't nagmana rin sila ng dugo ng Silver Dragon King? Wala na si Nair, wala na siya sa sarili niya. Bagamat maraming sinabi si Nair sa araw na iyon at pinawi ang maraming pag-aalinlangan para sa kanyang sarili, kasabay nito ay mas maraming pagdududa ang lumitaw. Halimbawa, anong mga kahirapan ang mayroon kay Guyu? Hindi sinabi ni Nair sa kanyang lakas, anong klaseng hirap ang pumipigil sa kanya na hindi makasama ang kanyang sarili, kahit naiwasan ang kanyang sarili, at minsan ay nagpapanggap na kasama ang kanyang sariling pagkawala ng memorya. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Tang Wulan na parang gulong-gulo ang kanyang isipan, hindi na talaga mapakali. Ngunit sa anumang kaso, ang mga magulang ay matagumpay na nailigtas pagkatapos ng lahat, at least sila ay buhay pa. Mas alam din ni Nair at Guyu ang sitwasyon, at tila gumagalaw ang lahat sa magandang direksyon. Kung magmadali si Jitai, kailangan mong magsumikap para maging mas malakas. Pagkatapos sumabog sa Destroying Blood Dragon noong araw na iyon, wala na siyang kontrol, ngunit napabuti rin ito ang sarili niyang bloodline ng Golden Dragon King. Tila ito ay isang proseso ng paglilinis, kung ito ay ang kapangyarihan ng isang linya ng dugo o ang aura, may mga banayad na pagbabago. Tahimik na nagpapatakbo ng soul power ni Zuan Chengang, hinimok ni Zhongxing at mapayapang Zuan Chengang,
sa Ice God Orb Sukang, sa wakas ay napatahimik niya ang kanyang panloob na impetuosity. Hindi ko alam kung gaano siya katagal bago siya pumasok sa konsentrasyon. Estado. Bumuhos ang mga agos ng liwanag mula sa labas ng pinto, at tahimik na tumagos sa mga kilay ni Tanghulan, naramdamang nakabalik na siya, at ang mga walang kamatayang damo ay maaaring bumalik sa kanilang mga posisyon. Sa pagkakataong ito, malaki ang epekto sa kanya ng Blood Dragon Transformation, at maganda rin ang mga pagbabago. Kinailangan ng isang tiyak na tagal ng oras upang matuno at masipsip ang sarili niyang mga pagbabago. Ito ay hindi isang magdamag na gawain, ngunit hindi may kakailan na siya ay direktang gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Mula sa punto ng view ng bilis ng cultivation base lamang, ito ay lubos na pinabilis, ngunit ang bilis ng pag-unblock ng selyo sa likod ng Golden Dragon King ay hindi may iwasang maisulong. Tulad ng sinabi ni Guyana, kung ang hinaharap na hininga ng Golden Dragon King ay hindi may iwasang magdadala sa kanya sa landas ng pagkawasak, kung gayon ang selyo ay natural na masira ng mabagal hanggat maaari. Sa umaga, isang mahinang daing ang gumising kay Tanghulan mula sa tahimik na pagmumuni-muni, at hindi niya namamalayan na tumingin sa kama sa tabi niya. Ang ina naman ang humagulgol. Nakatalikod na siya, bahagyang bumukas ang mga mata, medyo malabo pa rin. Ngunit mabilis niyang napansin si Tanghulan na nakaupo sa tabi niya, unti-unting nanlaki ang malamlam niyang mga mata, at unti-unting nagningning ang kanyang mga mata. Nanay! Napasigaw si Tanghulan sa pananabik at sinubukan ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang boses. Napayuko na siya sa tabi ng kama at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng ina. Ang mga luha ay sumunod sa mga mata nilang yun na may swish, at ang kanyang mga labi ay nanginginig at nanginginig. Ang pagtingin kay Tanghulan ay lalong hindi kapanipaniwala. Noong araw na iyon, lumipas lang ang lahat sa isang iglap. Hindi man lang niya nakita ng malinaw ang mukha ng kanyang anak, o pagkatapos marinig ng ibang tao ang tungkol dito, alam niyang si Tanghulan ang nagligtas sa kanya. Sa sandaling ito, nakikita ang pamilyar na mukha na iyon, ngunit isang gwapong mukha na may kakaibang ugali, at ang tawag na iyon, paano makokontrol nilang Yu ang kanyang emosyon. Matapos ang mahigit 10 taong paghihiwalay, mahigit 10 taon, puno ng guilt at utang ang puso niya. Noong napilitan silang umalis, si Tanghulan ay 10 taong gulang pa lamang. Ang isang 10 taong gulang na bata ay kailangang pasanin ng labis at napakabigat sa kanyang sarili. Sa tuwing iniisip ang mga ito, hinuhugasan nilang Yu ang kanyang mukha ng luha. Pinilit niyang bumangon, mabilis na tinulungan ni Tanghulan ang kanyang ina at tinulungan siyang makatayo. Niyakap nilang Yu ang kanyang anak, kahit na maliit na siya sa harap ni Tanghulan sa mga oras na ito, ang mga emosyon sa kanyang puso ay biglang sumabog sa sandaling iyon, at siya ay umiyak ng mapait. Hindi napigilan ni Tanghulan ang pagkawala ng boses ng kanyang ina, ngunit naglabas lamang siya ng isang layer ng soul power sa kanyang sarili, na bumabalot sa kanyang sarili at sa kanyang ina, upang hindi maabala ang ama sa kanyang likuran. Hindi na makapagsalita silang Yu, tanging pag-iyak na lang ang makapagpapalabas ng kanyang emosyon. Napaiyak din si Tanghulan, naramdaman ang pamilyar na hininga mula sa kanyang ina, at ang lamig na patuloy na inilalabas ng Ice God Pearl. Ilang sandali pa'y puno na ang puso niya at nabara ang lalamunan, luha lang ang parang baha na nagbukas ng gate. Magbulalas. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nakontrol ang emosyon nilang Yu. Dahan-dahan siyang bumangon, at tumingin kay Tanghulan sa harap niya na may luhang mga mata. Medyo matamlay ang mga mata nito, at hindi naalis ang tingin sa mukha nito, na parabang sinusubukan niya itong makuha sa sandaling ito. Naaalala ko ang lahat tungkol sa kanya, at hindi ko na gustong pakawalan pa ang anak ko. Nanay. Mahinang tawag ni Tanghulan. Anak ko. Muling niyakap nilang Yu si Tanghulan, muling bumuhos ang mga luha. Gatlang M 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 gitling. For more videos, please like, share and subscribe.